Pwede ko bang tanungin kung nandito ngayon si Elif Darby? Inulit ni Wayne ang kanyang tanong nang makita niyang hindi nagsalita ang lahat. Iniling naman ng lahat ang kanilang mga ulo. Alam nila na ang taong nakatayo sa pintuan ng venue ay ang kilalang si Wayne Woodall. Kaya paanong magiging Daryl na isang basura ang tinutukoy na Elif Darby? Ni Wayne, nakitaan din ng pagkagulat sa kanyang mukha si Wayne. Maaaring nagkamali siya ng natanggap na impormasyon, nagpadala na siya noon ng mga tao para magtanong-tanong. Kaya dapat lang na makita niya ang ikalawang yaong master sa villa ng pamilya. Lyndon. Birthday ngayon ng ikalawang yaong master kaya personal siyang nagpunta rito para ibigay ang kanyang regalo. At nang makarating siya sa villa, nakita niya ring magdiriwang ang mga Lyndon para sa kaarawan ng isa sa kanilang mga miyembro. Napalunok na lang dito si Wayne at ibinigay ang box na kanyang hawak. Mauuna na. Ako ngayong wala naman dito si Elif Darby. Ito nga pala ang dala kong birthday gift. Iiwan ko na rin ito rito. At pagkatapos, umalis na si Wayne kasama ng kanyang mga tauhan. Nang makaalis si Wayne, hindi na nakapaghintay pa ang mga bisita at agad na pinaligiran ang regalong iniwan nito. Nagdesisyon na rin si Grandma Lyndon na buksan ang box na galing kay Wayne. Sa bagay, isa si Wayne sa mga kilalang tao sa buong Donghai City. At nakita ng lahat ang tindi ng presensya nito sa venue matapos sundan ng higit sa 10 mga tauhan. Nasakay ng 5 Rolls Royce. Personal siyang nagpunta rito para magbigay ng regalo kay Grandma Lyndon. Napakalawak na nga talaga ng impluweyang mayroon ang pamilya Lyndon ngayon, hindi ba? Napuno ng inggit ang ilang mga bisita nang makita ito. Nga naman, sino ba sa buong Donghai City ang ayaw magkaroon ng magandang relasyon kay Wayne? Siya ang boss ng Oriental Pearl Hotel, ang pinakamarangyang hotel sa buong Donghai City. Madalas na inorganize ng mga kilalang pamilya ang kanilang mga pagdiriwang sa Oriental Pearl. Sa bagay, maganda na rin ang naging reputasyon nito kaya maraming tao ang gustong makipagkaibigan sa mayari nitong si Wayne. Pero mayroong kakaibang personality si Wayne. Hindi siya mahilig makipagkaibigan at hindi rin uma-attend sa birthday ng kahit na sino. Marami na nga talagang koneksyon si Grandma Lyndon. Kahit na nagtaka sa kanyang loob si Grandma Lyndon, napangiti pa rin ito sa pagpunta ni Wayne. Bakit nga ba mag-iiwan ng birthday gift dito si Wayne? Wala naman siyang koneksyon dito. Pero siya lang naman ang nagsiselebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw. Kaya kung hindi talaga para sa kanya ang regalong ito, para kanino ba talaga ito? Binuksan ni Stefan ang box na iniwan ni Wayne sa utos ng kanyang lola. Agad na natahimik ang lahat at napapigil hininga sa sobrang pagkagulat. Isa itong nagliliwanag na perlas. Pero bakit mukhang iba ang perlas na ito sa perlas na ibinigay sa kanya ni William? Kinuha rin ng pinagkakatiwalaang si Stefan ang ibinigay na perlas ni William at pinagtabi ang dalawang ito. Dito na nakita ng lahat ang pagkakaiba ng dalawang perlas. Nakabukas ang mga kortina na nagpapasok sa liwanag ng araw sa venue. Kaya nakita nilang nagmukhang isang pangkaraniwang babasagi na perlas ang regalong ibinigay ni William. Pero parang maliit na araw na nagliwanag ang perlas na nanggaling kay Wayne kahit nasa ilalim na ito ng sikat ng araw. Ito di. Hindi na nakapagsalita pa ang lahat at tumitig na lang ng husto sa dalawang perlas. Dalian ninyo, isara ninyo ang mga kortina at patayin ang mga ilaw. Utos ni Stefan. Nang magdilim ang buong hall, hindi na nakapagpigil pa ang lahat at nasurpresa ng husto sa kanilang nakita. Sa mga sandaling ito lang nakita ng lahat ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang mga perlas. Parang araw na pinaliwanag ng perlas na nanggaling kay Wayne ang buong hall. Gulp. Hindi na nakapagpigil pa ang isa sa mga bisita na napalunok ng malakas at sa hudyat na ito nagsimula ang malakas na usapan ng lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Magkapareho naman ng sukat ang dalawang mga perlas na ito, pero bakit naging ganito kalaki ang pagkakaiba nilang dalawa? Sinabi ni Daryl kanina na peke ang perlas na ibinigay ni William pero walang
Sino man ang nakinig sa kanya eh. Mukhang peke nga ito di. Sumama ang itsura ni Grandma Lindon ang marinig ang usapan ng mga bisita. Nadidismaya itong tumingin kay William dahil umasa siya sa mga sinabi nito. Alam din ng lahat na si William ang paboritong apo ni Grandma Lindon. Kaya nakakagulat. Nabibigyan siya nito ng isang pekeng regalo. Nabagabag dito si William kaya sinubukan na itong umalis habang kinaiinisan ng lahat. Pero sa mga sandali ring ito nakarinig ang lahat ng isa pang anunsyo. Grandma, naririto po ang presidente ng Black Tiger Real Estate na si Felix Blakely. Wow! Agad na nabuhay ang dugo ng mga taong nasa loob ng hall. Ano ang nangyayari? Pumunta rin si Felix. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahuhusay na developers sa Donghai City. Walang tigil na tumaas ang presyo at halaga ng mga bahay sa Donghai City kaya natural lang na tumaas din na parang malakas na alon ang net worth ni Felix. Nagawa nitong mag-develop ng ilang mga real estate areas na kinilala bilang pinakamahal na real estate areas sa buong Donghai City na tinitirhan ng pinakamayayamang tao rito. Anong klase ng koneksyon ba mayroon si Grandma? Kilala ba talaga niya si Felix Blakely? Nagulat ding tumayo roon si Grandma Lindon. At least ay nagawa na niyang makilala si Wayne noong magpasikat si William sa Oriental Pearl Hotel na nagpaabot ng kanilang bill sa $30 million. Kaya katanggap-tanggap lang na magpunta rito si Wayne para bigyan siya ng regalo. Pero hindi talaga kakilala ng matandang Lindon si Felix. Humina ang tunog ng mga makina habang paisa-isang humihinto ang ilang mga itim na Lincoln limousine sa entrance ng villa. Nakasuot si Felix ng isang suit habang napapaligiran ng mga lalaking nakaitim habang papasok sa villa. Nandito ba si Elif Darby? Naging malakas ang dumadagundong na boses ni Felix na narinig sa buong hall. Ano? Sa loob ng isang iglap, nanginig ang lahat sa kanilang narinig. Sino nga ba si Elif Darby? Mayroon bang may apelyedong Darby dito? Hindi na nakapagpigil pa si Grandma Lindon at hinampas ang kanyang kamay sa lamesa. Pwede ko bang malaman kung sino? Ang Elif Darby na ito, lumabas ka nagnayon. Hindi naging maganda ang paghahanda na ginawa ko para sa selebrasyon ngayong araw, lumabas ka na ng personal kitang mabigyan ng maiinom. Napatingin na lang ang libo-libong mga bisita sa isa't isa nang marinig ang mga sinabing ito ni Grandma Lindon. Hindi talaga nila kilala kung sino man iyon. Nangaasar namang nagsalita si Stefan nang bumalik na sa katahimikan ang lahat. Si Daryl lang naman ang may apelyedo na Darby dito, hindi naman siguro siya ang hinahanap ninyo, hindi ba? Ha. Dito na tumawa ng malakas ang lahat matapos mapalitan ng tuwa mula sa mga sinabing ito ni Stefan ang pagtataka na nararamdaman nila kanina. Nagsimula na ring magbigay ng espekulasyon ang ilang mga babae sa venue, sinabi ng iba na isa raw middle-aged na bigotilyong lalaki si Elif Darby. Sinabi naman ng iba na matangkad at gwapo raw si Elif Darby. Nagawa na nilang mailagay sa kanilang espekulasyon ang lahat ng magagandang katangian na kanilang naiisip. Dito na ikinaway ni Grandma Lindon ang kanyang kamay na nagpatigil sa usapan ng lahat. Tumingin sa paligid ang mga tauhan ni Felix pero hindi nakita ng mga ito si Daryl. Iiwan ko na lang ang birthday gift na dinala ko kung ganoon, mauuna na po ako. Bahagyang baw ni Felix. Nabagabag dito si Grandma Lindon at iniling ng husto ang kanyang ulo, nagawa rin nitong magbo pabalik kay Felix. Nang makaalis si Felix, binuksan na nila ang regalong iniwan nito. Ito ang regalong mas gumulat sa kanilang lahat. Isa itong titulo para sa marami pang birthday at tagumpay na darating sa iyo. Sa iyong ipinagdiriwang na kaarawan, dala ko ngayon ang isang espesyal na regalo para sa iyo, ang Southernwood Villa, No. 88. Natahimik dito ang lahat. Walang kahit na anong ingay ang narinig sa loob ng hall. Sa mga sandaling ito, malinaw na maririnig ng lahat maging ang pagkahulog ng isang karayom. Isang villa bilang birthday gift. Hindi lang ito isang ordinaryong villa, isa itong Southernwood Villa. Matatagpuan
Ito sa mga nangungunang residential area sa buong Donghai City. At sa loob ng Southernwood Villa, mayroong tatlong mga pinakamahal na villa ang ibinebenta. Ito ay ang A66, Y88 at Y79. Nasa $1 milyong ang halaga ng bawat isang villa na ito. Ang I-88 ay ang pinakamahal naman sa kanilang tatlo. Makikita ito sa sentro ng Southernwood Community, mayroon itong pribadong swimming pool, malaking bakuran, mini zoo at isang mini aquarium. Ngayon ang birthday ni Grand Malindon at nagawa siyang regaluhan ni Felix ng villa. Na ito ay isang tao lang ang hindi nagulat sa mga nangyayaring ito. Ito ay walang iba kundi si Lily. Malinaw na malinaw para kay Lily ang inis niya sa basurang daril na iyon pero mula noong umalis ito, hindi na siya maalis sa isipan ni Lily. Kinuha ni Lily ang kanyang cellphone at hindi napigilang mag-send kay Daryl ng isang text message. Lily, nasaan ka ngayon? Hindi nagtagal, nag-reply naman si Daryl sa kanya, Daryl, nasa bahay ako para Majempek. Aalis na ako mamayang gabi. Nang mabasa ang replyan ito, agad na napuno ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang dibdib si Lily. Isa lang basura si Daryl kaya dapat lang nagumaan ang loob niya sa pagalis nito. Napakagat ng husto sa kanyang labi si Lily at nag-reply kay Daryl. Lily, hintayin mo ako, pauwi na ako ngayon. Maaaring gusto niya itong makita sa huling sandali? Sa bagay, 3 taon na rin silang kasal. Nade-develop din ang feelings ng kahit na sino maging sa isang aso, paano pa kaya sa isang tao? Lalabas na muna ako. Mahinang sinabi ni Lily habang paalis ng villa. Hindi pa nagigising ang lahat sa sobrang pagkagulat sa mga nakita nilang iniregalo nina Wayne at Felix kaya hindi nila napansin ang pagalis ni Lily. Tanging si Ashton lang ang mabilis na sumunod kay Lily. Nag-drive si Lily at huminto sa main entrance. Pero nang bababa na sana siya ng sasakyan, nakita niya si Ashton na tumatakbo papunta sa kanya. Bakit mo kailangang umalis ng biglaan, Lilibud? Tanong ni Ashton. Mapapapayag pa natin si Grand Malindon sa gusto nating kasal pagkatapos ng party kaya bumalik na muna tayo sa loob. Mauna ka na, sabi ni Lily habang nagmamadaling naglalakad papasok sa residential area. Lilibud. Sigaw ni Ashton nang bigla nitong hawakan ang kamay ni Lily. Dito na. Nakita ni Ashton ang text message na sinend ni Lily kay Daryl. Makikipagkita ka pa rin ba sa basurang iyon? Napahinga ng malalim si Ashton. Habang namumula ang kanyang mga mata. Ano bang mahihita mo sa basurang iyon? Hayaan mo na siyang umalis ngayong gusto na niyang umalis? Bakit mo pa siya kailangang hanapin? Sumabay ka na sa akin pabalik. Nabagabag dito ang dibdib ni Ashton. Alam niyang isa lang high-quality replica ang ping-antay ni Wang Xizi na kanyang ibinigay kay Grand Malindon. At siguradong kukuha ito ng isang eksperto sa antike para suriin ang scroll pagkatapos ng party. At sa sandaling mangyari ito, malalaman na rin ng matanda ang katotohanan, hindi ba? Ngayong walang-wala na si Ashton, ang nag-iisang hiling na lang niya ay ang makasama sa pagtulog ang Diyosang ito ng kahit isang beses. Hanggat mapapapayag niya si Grand Malindon sa kanilang kasalan, magkakaroon siya ng magandang dahilan para madala si Lily sa kanyang bahay na walang kahit na anong security camera na magmumonitor sa kanila. Sa mga sandali ring ito nagpaplano si Ashton na maglagay ng gamot sa inumin ni Lily. Habang iniisip ang mga bagay na ito, hinawakan ni Ashton ang kanyang bulsa na naglalaman ng isang sedative powder. Agad itong madidissolve kaya hindi ito mapapansin ng kahit na sino at sapat na rin ang isang lagok nito para humina ang katawang ng isang tao. Huwag mo akong hatakin, mahinang sinabi ni Lily. Alam kong naging mabait ka sa akin, Ashton, pero gusto ko siyang makita kahit sa huling sandali. Hindi, sabi ni Ashton. Bilisan na nating bumalik nang makita na natin kung papayag ba si Grand Malindon sa ating kasalan. Nagtatalo ang dalawa nang tumigil ang isang Land Rover sa kanilang tabi. Bumaba. Mula rito si Samantha na nakasuot ng high heels.
Ashton, Lilibud, ano ang ginagawa niyo rito? Nagmamadaling tanong ni Samantha. Dalian niyo nang bumalik, i-anunsyo na ni Grandma ang kasal ninyong dalawa. Gusto kong makita si Daryl sa huling pagkakataon, hindi ako babalik doon. Hindi. Ako babalik kahit ano pa ang sabihin mo sa akin. Sagot ni Lily habang kinakagat ang kanyang labi ng husto. Nagpapalit-palit ang tingin ni Ashton kina Samantha at Lily habang nagpapalita ng malademoyong tuwa ang kanyang mga mata. Ikukuha ko na po muna kayo ng mainom, auntie. Alok ni Ashton. Pumunta si Ashton sa isang tindahan ng milk tea para bumili ng 2 tasa ng milk tea na kanyang nilagyan ng dala niyang powder. Hinihila ni Samantha si Lily pabalik nang makita niya ang papabalik na si Ashton na may dalang 2 tasa ng milk tea na kanyang ikinangiti. Napakainit ng panahon noong mga sandaling iyon kaya ininom ng 2 ang milk tea na binili ni Ashton. Tumatawang sinabi ni Samantha na bilisan mo nang bumalik doon at maghintay sa pag-aanunsyo ni Grandma sa kasalan ninyong 2, Lilibud. Tingnan mo kung gaano kabait si Ashton, nagawa niya tayong dalhan ng milk tea ngayong napakainit ng panahon. Nang matapos sa pagsasalita si Samantha, naramdaman niya ang panghihina ng kanyang katawan na para bang nawawala na siya sa kanyang balanse sa pagtayo. Ito rin ang naramdaman ni Lily, nanginig naman ang kanyang mga kamay at nabitawan ang dala niyang milk tea. Makalipas ang 30 minuto sa bahay ni Ashton. Tulungan ninyo kami. Sigaw na nakataling si Samantha. Hindi kailanman pumasok sa isipan ni Samantha na gagawa ng ganitong klase ng bagay. Ang inaasahan niyang magiging asawa ng kanyang anak. Pareho silang nakatalinang anak niyang si Lily sa mga sandaling ito. Lily, sabi ni Ashton habang nilalagay ang kanyang daliri sa kanyang mga labi. Para mapatahimik ang dalawa. Huwag na kayong sumigaw dahil wala rin namang makakarinig sa inyo kahit na anong sigaw pa ang gawin inyo. Mas makapal ng 3 beses kaysa sa normal na pader ang mga pader ng bahay ko. Kaya huwag na kayong magsayang ng lakas. Sabi ng masiglang si Ashton. Nagsara ng husto ang mga kamao ni Samantha habang namumula ang kanyang mga mata. Huwag kang magpadalos-dalos, Ashton, isa kang talentadong bata na may magandang kinabukasan, huwag mong sirain ang kinabukasan mo. Manahimik ka. Mabilis na naglakad si Ashton papunta kay Samantha, sinabunutan niya ito at sinabing isirain ang kinabukasan ko. Magpapakatotoo na ako sa iyo, sira. Na ang kinabukasan ko. Nakipaglaban at nagtiis ako para sa aking negosyo sa loob ng 10 taon at ngayong nagsisimula ko ng anihin ang mga paghihirap ko, inalis naman ako ng pamilya Darby sa aking kumpanya. Ano? Ano ang sinabi mo? Nagugulat na sinabi ni Lily. Pinaalis ka nila sa kumpanya. Hindi ba't ibinenta mo ang kumpanya mo para maibili ako ng worship of Crystal? Ha ha ha. Tumawa si Ashton at dahan-dahang tumayo mula sa kanyang higaan. Naniwala ka naman. Sa kalokohang pinagsasabi ko, $30 million lang ang net worth ko pero naisip mo pa rin gagamitin ko ang $30 million na ito para maibili ka lang ng isang pairs ng heels? Nahihibang ka na siguro. Isinara ni Ashton ng husto ang kanyang mga kamao at sinabing, maganda at sexy ka nga, pero hindi pa rin ito dahilan para tumaas ang tingin mo sa iyong sarili. Sa totoo lang, hindi ako ang nagbigay sa iyo ng mga heels na iyan. Inisip ko noon na isa kang klase na Diyos sa Lily, pero mukhang isa ka ring nabubulok na basura. Sigurado akong marami ka ng lalaki na nasamahan, hindi ba? Kasi kung hindi, bakit hindi mo kilala kung sino ang nagbigay ng mga heels na iyan sa iyo? Hayop ka, Ashton Adagio. Nagalit dito ng husto si Lily. Gusto niyang sampalin ng 2 beses si Ashton. Nang malakas. Pero kasalukuyan siyang nakatali kaya hindi niya ito magawa. Napakagat na lang si Lily sa kanyang mga labi hanggang sa halos magdugo na ang mga ito. Nagsindi si Ashton ng isang sigarilyo mula sa kanyang bulsa at hinigop ito bago sabihing, huwag kayong mag-alala, iingatan ko kayong dalawa mamaya.
Isa kang mabuting tao, Ashton, bakit ka nagpadala sa mga nararamdaman mo? Nabablangkong tanong ng nakatitig na si Samantha. Bakit? Ulit ni Ashton habang punong-puno ng pagbagsak ang kanyang mukha. Dahil wala nang natitira sa akin. Pinaalis ako ng mga Darby at tinanggal ang lahat ng ibinibigay nilang suporta sa akin. At alam mo kung bakit? Tumawa ng malakas si Ashton habang sinasabi ito. Tinanong ko ang mga Darby at ang sinabi nila sa akin, inalis daw nila ako dahil mayroon daw akong nabastos na isang tao na hindi ko dapat bastusin. Pero ang nakakatawa pa rito, wala pa rin akong ideya hanggang ngayon kung sino ang nabastos ko. Kaya sumusuko na ako, hindi ko na magagawa pang magpatuloy sa bagsak kong buhay. Ilang taon na rin kitang gusto, Lily, kaya sisiguraduhin kong matutupad ko kahit ang bagay lang na ito ngayong araw. Nagpalitan ng tingin sina Lily at Samantha, parehong nasa gitna ng desperasyon ang mga ito. Nang bigla silang makarinig ng katok sa pinto. Nanginig ang katawan ni Ashton sa sobrang pagkagulat. Mabilis niyang tinuro sina Samantha at Lily at nagbabala sa mga ito, siguradong hindi na kayo makakalabas ng buhay sa sandaling gumawa kayo ng kahit anong ingay. At pagkatapos, sinagot ni Ashton ang tao sa pintuan, sino iyan? Hello sir, dumating na po ang mga kandila na in-order ninyo, sagot ng isang boses. Mula sa labas ng pintuan. Dito na nakahinga ng maluwag si Ashton. Isa lang pala itong delivery boy. Umorder. Siya ng mga kandila noon para sana sa pag-iimbita niya kay Lily na magkaroon silang dalawa ng isang candlelight dinner pagkatapos pumayag ni Grandma Lindon sa kanilang kasalan, pero ngayong nagiba na ang takbo ng mga pangyayari, hindi na ito kailangan. Iwan mo na lang iyan sa pinto. Utos ni Ashton. Pasensya na sir pero kailangan nyo pong pumirma para ma-verify na tinanggap nyo po ang parcel. Ang dami namang ipinapagawa nito. Sabi ng naiinip na si Ashton habang binubuksan ang pinto. Sa mga sandali ring ito agad na tumingin si Samantha kay Lily. Dalian mong mag-isip ng paraan. Naintindihan ni Lily ang gustong ipahiwatig ni Samantha. Wala na ang epekto ng gamit sa kanyang katawan pero kasalukuyan pa rin itong nanghihina. Pero matapos itong pilitin na gumalaw, nagawa niyang mailabas ang kanyang cellphone, dito na. Siya pa isa-isang pumindot para mag-send kay Daryl ng text message. Nasisiraan ka na ba? Mahinang sermon ni Samantha. Tumawag ka ng pulis? Ano bang may tutulong sa atin ng basurang iyan? Tumawag ka na ng pulis? Namula ang mga mata ni Samantha. Kahit na dumating ang basurang iyon, wala pa rin silang mapapala rito. Pero hindi pa rin siya makapaniwalang iniisip pa rin ito ng anak niyang si Lily. Hindi nagtagal, nagbago ang isip ni Lily at agad na tumawag sa pulis. Sumagot ang pulis sa kabilang linya pero hindi gumawa ng kahit na anong ingay si Lily at sa halip ay biglang tinap ng walang tigil ang screen ng kanyang cellphone. Bago agad na ibaba ang tawag. Siguradong pagsisisihan nilang dalawa sa sandaling malaman ito ni Ashton. Professional at dedicated sa kanilang trabaho ang police force ng Donghai City. Kaya kung matalino ang mga call operators nito, siguradong malalaman nilang nasa panganib ang taong tumawag sa kanila. Matapos pumirma ni Ashton sa ipinadeliver niyang mga kandila, inilagay niya ang parcel sa lamesa at muling naglakad pabalik sa higaan na kanyang kinaupuan. Kanina, hindi na makapagpigil pa si Ashton matapos makita ang dalawang mga nagagandahang babae sa kanyang harapan. Samantala, sa villa ng mga Lindon. Grandma, narito naman po ngayon ang president ng Poisha Eleganza na si Emily Dickinson. Wow! Nagulat sa mga sandaling ito ang buong villa. Kung masasabi ng marami na mataas na ang reputasyon ni Wayne at Felix sa buong Donghai City, mas mataas naman ng isang level sa dalawang ito ang reputasyon ni Emily. Nasa golden age nito ngayon ang Poisha Eleganza. Sa lahat ng mga cosmetic brands, tanging ang Poisha Eleganza lang ang nakatanggap ng napakataas na mga review habang nangunguna sa sales at maging sa market shares. Maging ang bagong labas nitong Crown Line ay hindi magagawang makuha o mabili ng kahit na sino.
Kilala rin ni Grandma Lindon si President Dickinson. Natitigilang tumingin ang lahat sa pintuan papasok sa venue. Nakasuot si Emily ng business attire at high heels habang naglalakad kasama ang 5 hanggang 6 na mga maskuladong lalaki sa kanyang likuran. Natigilan ang karamihan sa mga lalaki sa kanilang nakita. Masyadong naging kabigha-bighani ang aura na ipinakita ng papasok na si Emily. Kahit na isa siyang babae, nagawa pa rin ang kanyang aura na i-overwhelm ang pakiramdam ng mga lalaki sa kanyang paligid. "Excuse me, nandito po ba si Ginny Darby?" Mahinang itinanong ni Emily habang papasok sa hall. Nilagay niya rin ang kanyang regalo sa tabi ng kanyang paa. Hindi rin nakalagay sa box ang kanyang regalo na isang grandfather's clock na gawa sa purong ginto. Gaano karaming gold ba ang ginamit sa paggawa nito? Nagulat ng husto ang lahat habang tinititigan ito. Pero ang pinaka nakapagtataka sa lahat ay ang itinanong ni Emily nang makapasok siya sa hall ng villa na katulad ng itinanong ng mga nauna sa kanya. Hinahanap din nito si Edith Darby. Sino ba talaga si Edith Darby? Na-flatter dito si Grandma Lindon. Si Emily Dickinson ang taong nakatayo sa kanyang harapan. Nasabik din ng husto ang mga babaeng bisita sa pagdiriwang, hindi na sila nakapagpigil pa at agad na pumaligid kay Emily. "Mayroon pa po bang stock ng Crown Line ang kumpanya ninyo, President Dickinson? Gusto ko po sanang bumili nito." "Ako rin po, President Dickinson, nakahanda po akong magbayad ng doble para rito. Nakahanda naman po akong magbayad ng halagang mas mataas ng 5 beses sa orihinal nitong presyo. Maaari niyo po ba kaming mapagbentahan ng ilang mga set?" President Dickinson. Naglaway ang buong bansa sa Crown Line Cosmetics. Kaya mayroon bang kahit na sino pangbabae na hindi humiling na magkaroon nito? Ngumiti si Emily at tumingin sa kanyang paligid. Nadismaya ito nang hindi niya makita si Daryl. Pero tama naman ang naging inquiry ng mga tauhan ni Emily na sa tahanan ng mga Lindon niya matatagpuan si Daryl. Kaya inasyong nito na naging maganda ang relasyon niya sa mga Lindon. Habang iniisip ang mga bagay na ito, nagsalita si Emily, "Siyempre, kaibigan ko na rin ang sinumang kaibigan ni Edith Darby. Ubos na nga ang Crown Line sa merkado, pero nagpapasalamat pa rin ako kay Edith Darby dahil binago niya ang buhay ko. Kaya hindi magiging problema ang ilang sets kung gagawin ko ito para sa kanya." "Talaga? Nananaginip ba ako? Magkakaroon na rin ako ng Crown Line." Nakaramdam ng pagkasabik ang ilan sa mga babae, pero lingid sa kanilang kaalaman na ang basurang si Daryl na kanilang minamaliit ang Edith Darby na tinutukoy ni Emily. "Ladies," sabi ni Emily habang ikinakaway ang kanyang kamay. "Sabihin ninyo kay Edith Darby kung ilang set ng Crown Line ang gusto ninyo, siya ang magsasabi nito sa akin, mauuna na ako. Iiwan ko na rin ang regalo ko rito." Agad na umalis si Emily matapos nitong magsalita. Sino nga ba si Edith Darby, President Dickinson? Tanong ng ilan sa mga babae, pero nakalayo na sa kanila si Emily. Hindi sila magkakaroon ng inaasam-asam nilang Crown Line kung hindi nila makikita si Edith Darby. Kaya nababagabag na nag-usap-usap ang mga babae. Kahanga-hanga talaga na naging ganito kalawak ang mga koneksyon ni Grandma Lindon. Sa mga sandaling ito, hindi na nakapagpigil pa ang kinikilalang ama ng pamilya. White na si Cloud kaya lumapit na ito at sinabing ti Grandma, "Mayroong magandang project na sinimulan ang aming pamilya, kaya naghahanap kami ng makakapartner naming dito. Paano kaya kung magkaroon ng partnership ang ating mga pamilya para rito?" Sino ba si Cloud? Siya ay walang iba kundi ang talentadong ama ng pamilya White. Natigilan ito sa kanyang mga nakita. Sa sobrang lawak ng koneksyon ni Grandma Lindon ay nagawa nitong makilala sina Wayne at Felix. Nagawa rin siyang irespeto ng mga taong ito na umabot sa pagbibigay ng mga regalong nagkakahalaga ng milyon. Milyon sa kanyang kaarawan. Ganito kaganda ang naging koneksyon ni Grandma Lindon kaya mas maigi kong makikipagpartner ang mga ito sa pamilya Lindon. Sandali lang, Jimmy White. Isang middle-aged na lalaki ang naglakad din papalapit.
mula sa kanyang kinaupuan. Siya ang presidente ng La Fortuna na si Galen Godfrey. Mayroon din kaming magandang project sa La Fortuna na gusto sana naming ialok kay Grand Malindon. Nakangiting sinabi ni Galen. Masasabi maging ng isang mangmang na maraming tao na sa hall ang gustong makipagpartner sa pamilya Lindon matapos ng kanilang mga nakita. Natural naman na sumunod ang iba pang mga bisita na magpapahayag ng interes nila sa pakikipagpartner sa pamilya Lindon matapos magsalita ni Galien. Dito na napuno ng ngiti ang mga batang miyembro ng pamilya Lindon, masyadong naging mabilis ang pagdating ng biyaya sa kanila. Nang biglang tumayo na rin si Wentworth. Ano iyon, Wentworth? Nagtatakang tanong ni Grand Malindon. Dating pinapabora ni Grand Malindon si Wentworth. Pero bilang ama ni Lily mula noong maikasal ito kay Daryl, tumigil na rin si Grand Malindon sa pagpabor dito. Nang husto, ikinaway ni Wentworth ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na, "Ma, alam mo namang matagal na akong nasa ibang bansa pero umuwi ako sa pagkakataong ito para I celebrate ang inyong birthday. Pero maliban dito, mayroon din akong dalana. Magandang balita sa inyo. Isa itong project na magbibigay sa inyo ng maraming pera." Talaga? Sagot ni Grand Malindon habang nakataas ang kanyang mga kilay. Sabihin mo kung ano ito. Walang duda na narinig nga ng ibang mga miyembro ng pamilya Lindon na malaki nga ang kinita ni Wentworth sa ibang bansa. Kaya noong makauwi ito ay agad nitong binigyan sina Lily at Samantha ng mga tseking naglalaman ng malaking halaga. Ito ang umingit sa mga taong nakarinig nito. Tumawa si Wentworth at sinabing, "Ma, nakilala ko si Tony sa ibang bansa. Isang financier. Kaya kinakailangan lang natin siyang bigyan ng pera at siya na ang bahalang magpadoble nito sa loob lang ng isang buwan." Ano? Napahinga ng malalim ang lahat sa mga sinabing ito ni Wentworth. May mas pepeke pa ba rito, dodoble ang pera nila sa loob lang ng isang buwan? Nilabas ni Wentworth ang kanyang cellphone para ipakita ang transaction record na nakasave rito habang tumatawa na sinasabing, "Halika rito, tingnan nyo ang hawak ninyong records." Agad na napaligiran si Wentworth ng maraming tao. Ipinapakita nga ng mga records na ito na nag-invest siya ng $1 million buwan-buwan sa loob ng 6 na mga buwan at nakatanggap ng $20 million buwan-buwan ng dahil dito. "Ma, may 3 dahilan kung bakit ako umuwi rito." Paliwanag ni Wentworth. Una, sa lahat ay para I celebrate ang inyong birthday. Ikalawa, alam kong ayaw nyo kay Daryl kaya sa pagbabalik-ugnayon, sisiguraduhin kong madidivorce sina Lily at Daryl bago ako umalis. At ikatlo ay para ibigay sa inyo ang magandang balita na ito. Sinisiguro ko sa inyong mapagkakatiwalaan natin si Master Tony, isusugal ko rito kahit ang buhay ko. Isusugal mo maging ang buhay mo. Mukhang interesante nga ito, mapagkakatiwalaan naman siguro natin ang taong sinasabi ni Wentworth. Nag-usap-usap ang mga miyembro ng pamilya Lindon. Mapagkakatiwalaan ng kahit na sino. Si Wentworth dahil lagi itong nangunguna noon sa kanyang klase. Isa rin siyang tapat na lalaki at isang tipo ng taong hindi manloloko ng iba. Nagawa niya ring maipakita sa kanyang cellphone ang nagagawa niyang kumite buwan-buwan ng dahil dito. Kumunot ang mga noo ni Grand Malindon nang magsimula na ito sa pagsasalita. Kung totoo nga talaga ang sinasabi mo sa amin Lindon, pwede natin itong subukan. Pero hindi naging maganda ang performance ng mga negosyo ng ating pamilya nitong mga nakaraang taon kaya nasa 300 hanggang 300 milyon na lang ang ating pondo. Paano? Kaya kung magbigay muna kami ng 50 milyon para masubukan ito. Ma, kung susugal lang din naman tayo, laki-lakihan na natin. Huminga ng malalim si Wentworth at naglakad pa abante. May usap-usapan na rin kasi na malapit na raw mag-retire si Master Tony. Kaya kung maaari, invest na natin lahat ng 400 milyon sa kanya. Sigurado rin namang makakakuha tayo ng 800 milyon sa loob ng isang
Buwan kaya po pwede nyo nang itigil ang pag-invest ninyo sa kanya kung ayaw na. Ninyong sumugal, ano sa tingin ninyo? Nang marinig ang mga salitang ito, nagpalitan ng tingin ang mga miyembro ng pamilya. Lyndon. Naniwala ang ilan sa mga ito at hinikayat si Grandma Lyndon na subukan ang sinasabi ni Wentworth habang ang iba naman ay tumanggi sa suhestyon niyang ito. Hindi natin po pwedeng gawin ito, Grandma. Sabi ng tumatayong si Elsa matapos itong pag-isipan ng maigi. Wala nang libre sa panahon ngayon. Galit na ikinalampag ni Elsa ang kanyang mga paa. Isa itong scam kaya mas maiging huwag na natin itong subukan. Smack! Hinampas ni Wentworth ang lamesa at tumitig ng husto kay Elsa. Ano ang ibig sabihin nito, Elsa? Sinasabi mo bang umuwi ako para ilagay sa scam ang pera ng ating pamilya? Paano mo ako nagawang pag-isipan ng masama? Hindi naman sa pinag-iisipan kita ng masama. Gusto ko lang malaman na kung may ganitong klase na pala ng mga investment, sino pa ang maingan yung magtrabaho, hindi? Ba? Ikaw? Ikaw nang magsasalita na sana si Wentworth para sumagot sa sinabi ni Elsa. Pinutol ni Grandma Lyndon ang kanyang pagsasalita. Tama na, isa tayong pamilya, kaya bakit ninyo kailangang magtalo? Hindi. Natutuwang siyan binang matanda habang dahan-dahang tumitingin kay William. Ano sa? Tigin mo, William. Kahit na peke ang ibinigay ni William na perlas at nagawa ring mabugbog ni Harry. Ito pa rin ang paborito niyang apo. Kaya natural lang na hingin niya ang payo ni William pagdating sa mga importanteng bagay na kagaya nito. Walang sinuman ang nakapansin sa tahimik na pagtawa ni William. Dodoble ang investment mo sa loob lang ng isang buwan? Isa ba itong klase ng panloloko na ginagawa sa mga bata? Isa itong scam. Tumanda na si Grandma Lyndon. Kaya natural lang na hindi niya masabi kung isa ba itong scam o hindi. Kahit na may katigasan ng ulo si William, naging matalas pa rin naman ang kanyang isipan. Kaya natural lang na sabihan niya si Grandma Lyndon na huwag itong subukan. Pero kasalukuyang puno ng galit ang kanyang puso kay Daryl. Kahit na ano pa ang sabihin ni Wentworth, siya pa rin ang biyena ni Daryl. At hindi rin naging maganda ang ibinigay na impresyon ni Wentworth kay William. Pwede natin siguro itong subukan, Grandma. Sabi ni William. Napag-isipan na ito ng husto ni William. Wala nang babalik sa anumang perana. I-invest nila. At sa sandaling mangyari iyon, siguradong maubos sa loob ng isang iglap ang pondo ng kanilang pamilya habang nasisira ng tuluyan ang reputasyon ni Wentworth. Dito na itatakwil ng pamilya Lyndon ang pamilya ni Wentworth sa mga sandaling ito lang lulubag ang loob ni William. Nasisiraan ka na ba, William? Sabi ng galit na si Elsa. Pinapayuhan mo ba si Grandma na mag-invest sa scam na iyan? Pero bago pa man makasagot si William, ikinaway na ni Grandma Lyndon ang kanyang kamay at tumayo. Sama na, wala na kayong dapat na pag-usapan. Nagdesisyon na akong sundin ang payo ni William. I-invest na namin ang buong pondo ng aming pamilya sa sinasabing investment ni Wentworth. Wow! Umingay ang lahat sa sobrang pagkasabi, pero wala nang kahit na sino ang tumutol pa rito dahil may tuturing ng final ang anumang desisyon na gagawin ni Grandma Lyndon. Sa bagay, paboritong-paborito nito si William kaya sapat na ang opinyon nito para makagawa siya ng isang desisyon. Sa tulong ng financial director ng kanilang pamilya, nasasabik na tinransfer ni Wentworth ang 400 milyon na pera ng pamilya Lyndon sa kanyang account sa grandioso residential community ng Donghai City. Makikita ang ilang mga kotse ng pulisya na nakaparada sa entrance papasok sa residential community habang 12-12 ng mga pulis ang mabilis na pumaligid sa bahay ni Ashton. Isa itong single-story na bahay at ngayon ay napaligiran na ito ng mga pulis. Hindi inaasahan ng kahit na sino na ang babaeng pulis na nasa harapan ay ang kanilang team leader. Hindi na itago maging ng suot nitong uniforme ang kabigha-bighaning korte ng kanyang katawan. Ano na po ang susunod nating gagawin, Madam Castello? Lapit ng isang baguhang pulis na nagtanong sa kanya. Tumingin si Megan Castello sa kanyang paligid.
Nakatanggap sila ng isang emergency. Natawag kani-kanina lang at nagawa ng caller na itap ang screen ng kanyang cellphone ng paulit-ulit, kaya obvious na isa itong kidnapping case. Tiningnan ni Castelo ang phone number ng caller at nalamang si Lily Lindon ang nagmamayari ng numero na ito. Nalaman nila na ito rin ang may-ari ng Neptunus Corporation. Si Megan ang hepe ng Police Criminal Investigation Team. Siya rin ang kinakailangang maging team leader pagdating sa mga ganitong kaso. Kordonan ninyo ang area at kunin nyo ang loudspeaker ko. Utos ni Megan. Dalian. Niyo nang imbestigahan ang tungkol sa Lily Lindon na ito, i-check ninyo kung mayroon pa ba siyang pamilya at ipaalam agad sa kanila ang nangyari sa sandaling mahanap ninyo sila. Opo, Madam Castelo. Tango ng isang pulis habang inaabot ang loudspeaker. Kasalukuyang nasa loob si Aston ng kanyang kwarto habang maihawak-hawak na video recorder na pag-isipan at naplano na niya ang mga mangyayari. Sa sandaling makita niya na lumalakas ang loob ni Samantha at Lily para tumakas, gagamitin niya ang recording na ito para takutin ang dalawa. Pero bigay lang sa kanya ang lumang video recorder na ito kaya hindi alam ni Ashton kung paano ito gamitin. Matagal-tagal na rin ang nakalipas mula noong matutunan niya ang tamang paggamit nito. Isang boses ng babae ang bigla nilang narinig mula sa labas ng mga bintana. Kung sino man ang nasa loob ng bahay na ito, makinig ka ng maigi, pakawalan mo na ang mga hinostage mo at ayusin natin ito sa mabuting pamamaraan. Dito na nanginig ang buong katawan ni Ashton. Lumuhod siya at gumapang papunta sa pinto para sumilip sa labas. Agad na nagtayuan ang lahat ng mga balahibo sa kanyang katawan nang makita niya ang eksena sa labas. Dose-dose ng mga pulis ang nakita niyang nakapaligid sa kanyang bahay. Hindi na niya magagawang makatakas mula sa mga ito. Kayong dalawa ang may gawa nito, tama? Napakabog ng malakas ang puso ni Ashton. Habang galit na tumuturo kina Lily at Samantha. Ngayon niya lang naisip na dapat kinuha niya na agad ang mga cellphone nito noong una pa lang. Pero huli na ang lahat para rito ngayon. At total iisa lang din naman ang kahahantungan niya anuman ang gawin niya, kinuha ni Ashton ang isang kutsilyo at itinutok ito sa liig ni Lily. Maghintay lang kayong dalawa. Isasama ko kayo sa sandaling mamatay ako ngayong araw. Sumigaw ng malakas si Ashton habang gumagalaw papunta sa bintana ng kanyang bahay. Umalis na kayong lahat ngayon din. Dahil kung hindi, tatapusin ko na ang isang ito. Umalis na kayo. Makikita sa labas ng bintana na tumatakbo ang isang pulis papunta kay Megan. Mukhang agresibo na ang suspect sa loob at mukhang siya lang din mag-isa ang ng hostage sa dalawang ito. Ano na po ang dapat nating gawin ngayon, Madam Castelo? Pawis na pawis ang buong katawan ng pulis habang kausap si Megan. Nabagabag na rin dito si Megan. Masyadong marami ang mga puno sa area kaya hindi makaasinta ang kanilang mga sniper ng maayos. Parami na rin ng parami ang mga taong nakikiusyoso sa paligid. Nang biglang marinig ang isang boses. Pakawalan mo na sila, Ashton. Ako na lang ang papasok para maging hostage mo. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig kaya agad silang napatingin sa direksyon na pinanggagalingan ng boses para makita kung sino ang nagsabi nito. Isang electric bike ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bahay ni Ashton, bumaba. Mula rito si Daryl at nagsalita sa direksyon ng mga bintana ng bahay ni Ashton. Hindi po pwede iyang gusto mo. Mabilis na lumapit si Megan para harangin. Si Daryl, kapamilya mo ba ang mga hostage sa loob? Hindi ka maaaring pumasok sa loob, masyado itong delikado, kaya baka di. Naririnig mo ba ako, Ashton? Mukhang hindi narinig ni Daryl ang mga sinabi ni Megan sa kanya. Tumingin siya kay Ashton at sinabing, lalaki ka pa man din, bakit mo naisip namang hostage ng dalawang babae? Nakaramdam ng pagkaantig sa kanyang puso si Lily na kasalukuyang nasa loob ng kwarto ni Ashton. Namula ng kaunti ang kanyang mamata nang makita niya si Daryl na nakasakay sa electric bike nito. Hindi na alam ni Lily ang kanyang iniisip nang sumigaw siya papunta sa direksyon ni Daryl ng mag-isip ka naman. Daryl,
Umalis ka na ngayon din. Anong kahibangan na naman ang sinasabi mo, Lily? Agad na nagalit si Samantha at malakas na sinabing kinakahanda na ang basurang iyon na maging hostage kapalit natin. Kaya bakit mo siya pinipigilan? Hayaan mong palitan niya tayo rito nang makaalis na. Tayo. Hindi na natin pwede pang isali si Daryl sa gulong ito, hikayat ni Lily. Anong hindi na siya pwedeng isali rito? Tawa ni Samantha. 3 taon nating pinalamon ang Daryl na iyan na nagpaliit ng husto sa tingin ng mga kapamilya natin sa atin. 3 taon, Lily. Kaya papasukin mo na siya rito. Napangiti si Ashton habang mahigpit na hawak ang kutsilyo sa kanyang kamay. Wala. Nang mawawala pa sa kanya at inaasahan na niyang darating sa ganitong punto si Daryl. Pagpapalit ng mga hostage. Impossible. Bakit ka nagpapakabasura, Ashton? Ngiti ni Daryl habang naglalakad papunta sa mga bintana. Isa na itong bagay sa pagitan nilang dalawa ni Ashton ngayon. Nagustuhan mo nga ang aking asawa pero hindi ka naman niya gusto. Kaya nagalit ka ngayon? Lalaki ka ba talaga? Manahimik ka. Dito na mas naging agresibo si Ashton. Si Daryl ang kilalang basura sa kanilang pamilya pero siya rin ang asawa ng gusto niyang diyosa. Isa itong balakid na hindi niya malampas-lampasan. Kaya naramdaman niya na isa siyang failure. Ako. Manahimik ako. Tawa ni Daryl, napakalungkot talaga ng buhay mo ngayon. Ashton. Wala nang natitira na kahit ano sa iyo, inalis ka na rin maging sa kumpanyang pinaghirapan mong itaguyod. At ngayon nagkataon naman na asawa ko ang Diyos ang gusto mo. Isa ka talagang failure. Manahimik kang hayop ka, tumigil ka na sa pagsasalita. Sigaw ng agresibong si Ashton. Namulanan ang husto ang mga mata nito. Nakatitig naman ng husto si Lily kay Daryl sa mga sandaling ito na antig ang kanyang puso sa ginawang ito ni Daryl. Nakikita ni Lily na ginagawa ni Daryl ang lahat para kamuhian siya ni Ashton at maisipang ipalit siya nito sa kanila ni Samantha. At hindi nagtagal, nagsara ng husto ang mga kamao ni Ashton at mumiti kay Daryl. Sige na, sige na. Magaling ka hindi ba? Ikaw din ang asawa ng aking Diyosa, tama? Halika rito kung gusto mong ipalit ang sarili mo sa dalawang ito. Pumasok ka rito. Nangiinis na pumasok si Daryl sa bahay ni Ashton. Sa layong 10 meters, hindi maiwasang mapatingin ni Megan kay Daryl ng ilang beses. Ito ang unang beses na nakakita siya ng isang tao na voluntaryong ihinain ang kanyang sarili para maging isang hostage. Tanging sadzihi o mga nobela lang ito. Nangyayari. Ano na po ang gagawin natin ngayon, Madam Castello? Mahinang sinabi ng pulis na lumapit sa kanya. Ikinaway ni Megan ang kanyang kamay at sinabing, ikuha mo ako ng negosyador. Hindi natin po pwedeng hayaan na lang na masaktan ang kahit na sino sa kanila. Hindi ito maaari. Pigilan mo rin ang Daryl na iyon. Huwag mo siyang hayaan na makapasok sa loob, nakikita kong hindi stable ang pag-iisip ngayon ng suspect. Opo, madam. Mabilis na sagot ng pulis. Sa mga sandali ring ito dumating ang mga miyembro ng pamilya Lindon sa residential area. Kasalukuyan silang nagsiselebrate ng kaarawan ni Grandma Lindon nang bigla silang tawagan ng pulis para ipaalam ang nangyari kina Samantha at Lily. Kaya hindi na nila itinuloy pa ang pagdiriwang at agad na pumunta rito. Nagpunta rito maging si Grandma Lindon, nagtipon-tipon ang pamilya Lindon at ninenerbiyos na tumingin sa bahay. Nagulat ng hustoan ng matanda matapos malamang si Ashton ang nang hostage sa dalawa. Mali yata ang mga impormasyong ibinigay ninyo sa akin, Captain Castello. Sinabi ninyong si Ashton Adagio ang hostage taker, hindi ba? Kilala ko ang batang iyon at alam kong hindi niya magagawa ang ganitong klase ng krimen. Ninenerbiyos na tanong ni Grandma Lindon matapos lumapit kay Megan. Tumingin si Megan sa kanya at kalmadong sumagot ng, nangyari na po ang lahat at hindi rin po natin mapipili kung sino at sino ang hindi gagawa nito. Kaya tanggapin niyo na pong siya ang may pakana nito.
Siguruhin mong ligtas ang dalawang hostage sa loob, Captain Castello. Sagot ni Grand Malindon. Sa mga sandaling ito dumating ang nagmamadali at nababagabag na. Si Wentworth, walang tigil na nagpawis ang buo nitong katawan. Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin po namin ang lahat. Mayroon nga rin po palang lalaki na nagngangalang Daryl na gustong ipalit ang kanyang sarili para maging isang hostage. Sabi ni Megan. Talaga? Sabi ng ilang mga miyembro ng pamilya Lindon habang lumalapit ng kaunti kay Megan. Itinango ni Megan ang kanyang ulo pero hindi niya inasahang makarinig ng natutuwang reaksyon mula sa mga ito. Pagpalitin na natin kung ganoon. Sabi ni Wentworth. Wala pong problema kung si Daryl ang ipapalit natin bilang hostage, Captain Castello pero hindi rin namin hahayaang may mangyaring hindi maganda sa aking asawa at anak habang ginagawa ang pagpapalit. Anong klase ng tao ang isang ito? Hindi maiwasang mapatingin ni Megan kay Wentworth. Mahalaga para sa iyo ang buhay ng iyong asawa at anak pero hindi ang buhay ng iba. Hindi maaari. Sagot ni Megan habang ikinakaway ang kanyang kamay. Hindi na. Maganda ang pag-iisip sa mga sandaling ito ng suspect kaya hindi tayo pupwedeng magpalit ng mga hostage. Pero nadismaya rito si Wentworth. Napabuntong hininga rin si Grand Malindon na nakatayo sa tabi ni Wentworth. Naglakad siya gamit ang kanyang tungkod palapit kay Megan at sinabing kung hindi mo paalam, Captain Castello. Kahit na hindi kami isang kilalang pamilya, hindi nito ibig sabihin na isa kaming maliit na pamilyang hindi pinapansin ng kahit na sino. Hinding-hindi pa nagagawang maghirap ni Lily at Samantha sa buong buhay nila, lalong-lalo na ang makaranas ng mga ganitong klase ng pangyayari. Kaya, natatakot ako na baka hindi na nila kayanin ang pagiging hostage sa sandaling magtagal pa sila sa loob. Huminto sandali si Grand Malindon sa pagsasalita bago muling nagpatuloy rito. Pero, iba si Daryl sa kanila, isa lang siyang mahirap na tao, kaya naniniwala akong hindi siya natatakot mapasok maging sa ganitong klase ng pangyayari. Kaya ituloy niyo na. Ang gusto niyang pagpapalitan ng hostage, pakiusap. Anong klase ng kahibangan ang naiisip ng mga ito? Kahit na isang outsider si Megan. Nakaramdam pa rin siya ng galit matapos marinig ang mga sinabi ng matanda. Ano? Tumingin si Megan sa bintana ng bahay at nakitang ibinaba na nga ni Ashton ang kutsilyo sa sahig habang nakaluhod sa harapan ni Daryl. Anong nangyari? Hindi makapaniwala si Megan sa kanyang nakikita. Ito ang unang beses niyang makakita ng isang kriminal na lumuhod sa harapan ng kanyang hostage. Natigilan din ang mga pulis na nakapaligid sa bahay at hindi makapagsalita sa nangyayari. Inisip nilang magiging matagal ang negosasyon na kanilang gagawin. Pero matapos pumasok ni Daryl at ipalit ang kanyang sarili bilang hostage, walang sinuman ang nagakala na mapapaluhod nito ang suspect sa kanyang harapan matapos magsabi ng ilang mga salita. Sa loob ng kwarto, kasalikuyang nakangiti si Daryl habang nakatingin kay Ashton. Sinabi niya na ngayon ang tunay niyang pagkatao rito. Hindi siya pinaniwalaan ni Ashton noong una. Pero nang ipakita ni Daryl ang kanyang bank account, agad na nawala sa kanyang sarili si Ashton. Mukhang nakabastos nga talaga siya sa isang tao na hindi niya dapat binabastos at iyon ay si Daryl. Hindi na nakapagtatakang may nagregalo kay Lily ng Worship of Crystal, namgula pala. Ito kay Daryl na ikalawang young master ng pamilya Darby. Ang basurang kinamumuhian ng lahat ay ang ikalawang young master pala ng pamilya Darby. Nagmamakaawa po ako sa inyo, ikalawang young master, nabulagan po ako noong nakaraan. Nagmamakaawang sinabi ni Ashton na may namumulang mga mata. Nagmamakaawa po ako sa inyo, ikalawang young master, patawarin niyo na po ako. Ipinapangako ko pong hindi ko naguguluhin ang inyong asawa. Ipinapangako ko po ito sa inyo. Nakangiti naman siyang tiningnan ni Daryl. Ashton, mapapatawad kita sa ginawa mo. Hanggat magagawa mo itong aminin, pwede kong kausapin ang aking pamilya para patawarin ka ngayon din. Pero mukhang malaki na ang gulong ginawa mo ngayon.
Tumingin ka sa labas, hinihintay ka na nila roon para arestuhin. Huwag ka mag-alala, Jimmy Daryl. Hindi naman magiging malaki ang kaso ko dahil nagawa ako ng tumigil bago pa may mangyaring pagsisisihan ko. Iyak ni Ashton. Sige, lumabas ka na at umamin sa iyong mga ginawang kasalanan ngayon. Kaway ni Daryl sa kanyang kamay. Hahayaan na kita sa sandaling hindi mo ako guluhin. Paglabas mo ng kulungan. Maraming salamat po, Jimmy Daryl. Maraming salamat po talaga, Jimmy Daryl. Walang tigil na nagpasalamat ang nakaluhod na si Ashton. Hanggat magagawang maibalik ni Ashton ang dati niyang buhay, okay lang sa kanya. Kahit mawalan siya ng 0 taon ng kanyang buhay bilang sentensya sa mga kaso kinahaharap niya. Hindi na sumagot dito si Daryl at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Agad na sumugod papasok ng bahay ang mga pulis nang makita nilang maglakad palabas ng bahay si Daryl. Tanging si Megan lang ang naglakad papunta kay Daryl. Sa totoo lang, ito ang unang beses niyang makakita ng ganitong klase ng lalaki sa maraming taon niyang karanasan. Bilang isang pulis, may problema po ba tayo, Captain Costello? Tanong ni Daryl. Hindi maitatanggi ang angking kagandahan ni Megan. Kahit na nakasuot ito ng uniforme, hindi pa rin ito naitago ang magandang hubog ng kaniyaing katawan. Sexy. Na ito kung maituturing ng halos lahat ng kalalakihan. Okay lang bas iiyo kung sasama ka sa amin pabalik sa presinto para magbigay ng salaysay? Tanong ni Megan. Pasensya ka na pero may gagawin pa po ako. Tawa ni Daryl. Ang gusto na lang gawin ni Daryl sa mga sandaling ito ay bumalik sa kanyang kumpanya. Nagdesisyon na rin siyang huwag nang bumalik sa pamilya Lindon. Kaya mula sa araw na ito, bibili na siya ng bahay malapit sa Platinum Corporation para simulan ang paghandle rito ng maayos. Paalis na sana si Daryl nang huminti ang 2 Rolls-Royce sa kanyang harapan. Isang middle-aged na lalaki ang bumaba sa sasakyan na sinundan ng ilan niyang mga tauhan habang naglalakad papalapit kay Daryl. Ikalawang yaong Edith Darby. Mabilis na naglakad si Samson palapit kay Daryl bago magbuo habang bumabati sa harapan nito. Gusto niya sanang tawagin ito bilang ikalawang yaong master pero agad niyang naalala na ayaw nang magpatawag ni Daryl sa titulong iyon. Samson Facey. Parang kinausap ni Megan ang kanyang sarili nang makita si Samson. Sa Donghai City, kilala si Samson bilang may-ari ng Moonlit River Bar. At bilang hepe ng pulis, madalas na nakakakita si Megan ng iba't ibang klase ng mga krimen. At ang isang lugar na kagaya ng Moonlit River Bar ay sikat sa dami ng mga naitatalang gulo rito araw-araw, kaya natural lang na makilala niya ang may-ari nitong si Samson. Pero ang net worth ni Samson ay umaabot na sa ilang bilyon. Pero nagawa pa rin itong magbuo sa harapan ng Daryl na ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi maiwasang mapatingin muli ni Megan. Tumayo si Daryl sa harapan niya ng may suot na mumurahing damit at dumating dito nang sakay ng isang electric bike. Anong klase ng kakayahan mayroon siya para magbuo ang nagbibigay respetong si Samson sa kanyang harapan? Edith Darby. Muling sinabi ni Samson habang pinupunasan nito ang pawis sa kanyang ulo. Ngayon niya lang naalala na birthday pala ni Daryl ngayong araw. Naalala na niya ito nang maaga, pero naging busy siya kaya nakalimutan niya ang tungkol dito. Ano iyon, Samson? Tunggin si Daryl kay Samson habang pasakay sa kanyang electric bike. Darby, nakalimutan kong birthday niyo po pala ngayon. Pasensya na po sa huli. Kung pagdating, nagpapasensyang sinabi ni Samson. Kinuha niya ang isang kahoy na box mula sa kanyang kotse, nagbuo sa harapan ni Daryl habang ibinibigay ito at sinasabing, tanggapin niyo po sana ang munti kong regalo sa inyo, Edith Darby. Sige, tatanggapin ko ito. Mayroon pa akong mga dapat gawin kaya mauuna na ako sa iyo, sabi ni Daryl habang tinatanggap ang box. Hindi na siya nagsayang ng oras. Dahil alam niyang hindi siya titigilan ni Samson sa sandaling hindi niya tanggapin ang regalo nito.
Nilagay ni Daryl ang box sa kanyang bulsa at umalis sakay ng kanyang electric bike. Sige, may gusto pa sanang sabihin si Samson pero nakalayo na sa kanya si Daryl. Napailing na lang ito at umalis sakay ng kanyang sasakyan. Makalipas ang 3 araw. Sa villa ng pamilya Lindon. Isa itong magandang araw para sa kanila dahil pumayag na rin sa wakas si Lily na makipagnegosasyon sa Platinum Corporation. At gaya ng inaasahan, pumayag na ang Platinum Corporation na ipahawak sa mga Lindon ang bago nilang artista na si Giselle. Kaya muling nagtipon-tipon ang buong pamilya para pag-usapan kung paano pagagandahin ang imahe ni Giselle. Grandma, naiisip ko po na dapat nating pasalihin si Giselle sa Superstar. Itong kilalang variety show ngayon sa buong bansa. Sabi ng nagsusuhestyong si William. Sa totoo lang, Grandma, pwede natin siyang pasikatin sa internet at gawing isang internet sensation. Sabi ng isang babae. 2 mga pulis ang kasalukuyang humaharang kay Daryl na makapasok sa bahay. Dito na lumingon si Daryl at sumigaw ng kay Captain Castello, "Ako po ang asawa ni Lily, kaya obligado po akong ipalit ang aking sarili bilang hostage para sa kanya. Kaya hayaan niyo na po akong makapasok." Pero, sa bagay, hindi na magagawa pang pigilan ni Megan ang pagpapalitan ng mga hostage. Kung si Daryl na rin mismo ang may gusto nito. Narinig mo ba ang mga sinabi niya, Captain? Mabilis na tumayo si Grandma Lindon. Ang nagsalita si Daryl na mismo ang may gustong ipalit ang kanyang sarili. Kaya, bilisan niyo nang ipalit siya bilang isang hostage. Wala nang nagawa pa rito si Megan, pero kahit na ganoon kay Daryl niya lang. Itinango ang kanyang ulo. Pakawalan mo na sila. Nanlalamig na sinabi ni Daryl. Sa loob ng kwarto, nagsara ng husto ang mga kamao ni Ashton matapos makita ang pagpasok sa loob ni Daryl. Dito na niya tinanggal ang tali ni Samantha at Lily. At agad na hinawakan si Daryl. Umalis na kayong dalawa, dalian ninyo. Utos ni Daryl habang nakatingin kay Lily. Mangiyak-ngiyak si Lily sa kanyang nakita. Nagawa ng lalaking ito na gawing hostage ang kanyang sarili kapalit niya. Dalian na nating umalis. Agad na nagising ang diwa ni Samantha sa mga sandaling ito. Hinila niya si Lily at umalis sa kwarto nang hindi lumilingon. Sa labas ng bahay, pinaligiran ng mga miyembro ng pamilya Lindon sina Lily at Samantha nang makita nila ang paglabas ng mga ito. Agad ding bumuhos ang luha ni Wentworth. Lilibud, Sam, okay lang ba kayo? Nanginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang kanyang asawa at anak. Palagi siyang busy sa negosyo at hindi kailanman nakaranas ng ganitong klase ng sitwasyon noon. Kaya nakaramdam siya ng matinding takot kanina. Pero agad naman siyang nakahinga ng maluwag matapos makitang ligtas na lumabas ang kanyang asawa. At anak, okay na ako, Dad. Pero si Daryl, pumasok, sabi ni Lily habang tumitingin pabalik sa bahay ni Ashton. Kasalukuyan namang hawak ni Ashton si Daryl habang itinututok ang kutsilyo niyang hawak sa lig nito. Pero hindi na siya nakitaan pa ng kahit kaunting takot sa kanyang mukha. At sa halip ay nakangiti pa nitong tiningnan ang anak niyang si Lily. Bakit mo ba kailangan pang mag-alala sa kanya? Galit na sinabi ni Samantha. Wala na tayong pakialam kung lalabas pa ba siya ng buhay o hindi sa bahay na iyan. Isa lang naman siyang manugang na nakikitira sa pamamahay natin 3 taon na. Kayong kasal pero hindi man lang ninyo nagwang mag-holding hands. Kaya bakit nagawa mong mag-alala ngayon sa kanyang kaligtasan? Nga, bakit kinakailangan mo pa kaming pag-alalahanin sa kanya? Sabi ni Grandma Lindon habang papalapit kina Lily. Bumalik na tayo sa bahay ngayon din. Opo, halika na, dagdag ni Wentworth. Hinawakan niya ang kamay ni Lily at sinimulang maglakad papalayo sa bahay. Ayoko, hindi ako aalis hanggat nasa loob pa si Daryl, sabi ni Lily sa kanya. Pero mukhang hindi siya narinig ng kahit na sino. Hindi na niya alam kung ilang miyembro ng kanyang pamilya ang humihila ikanya pero nagawa na nilang makalabas. Sa residential community nang kasama siya. Mayroon pa po ba kaming maitutulong sa inyo, Captain Castello? Dahil kung wala na,
Mauuna na kami. Tanong ni Grand Malindon habang naglalakad kasama ng dalawa niyang mga tauhan papalapit kay Megan. Tumingin si Megan sa kanya at sinabing, nasa loob pa rin ng bahay si Daryl. Hindi niyo ba siya kapamilya? Hindi, siguradong isinagot ni Grand Malindon. Tumalikod na ito at umalis. Nakita na nasa loob na si Daryl ang pagalis ng mga Lindon pero wala pa rin itong emosyon na naramdaman sa ginawa ng mga ito. Tiyeke. Ito na lang ba ang halaga mo ngayon, Daryl? Malakas na tawa ni Ashton. Wala akong pakialam sa halaga ko sa mga iyan, ang alam ko lang ay legal kaming mag-asawa ni Lily. Kumusta ka naman, bakit naging ganito kamiserable ang buhay mo? Tawa ni Daryl. Matanong nga kita, Ashton. Hininto ba ng pamilya Darby ang suporta nila sa iyo kasabay ng pagpapaalis sa iyo sa kumpanyang pinaghirapan mo? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Sigaw ni Ashton. Iilan lang ang nakakaalam nito, hindi ito alam maging nina Lily at Samantha. Hanggang sasabihin na niya ito sa kanila. Pero paano nalaman ng basurang si Daryl ang tungkol dito? Sinabi rin ba ng pamilya Darby na dahil daw ito sa pambabastos sa isang tao na hindi mo dapat binabastos, nagpatuloy sa pagsasalita si Daryl. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na ito? Sigaw ni Ashton habang nawawala sa kanyang sarili. Sa labas ng bahay, isang pulis ang tumakbo papunta kay Megan. Madam Castello, mukhang nakikipag-usap ang Daryl na iyon sa suspect na lalong nakapagpa-agresibo rito. Report ng pulis. Anong problema ng lalaking iyon? Nababagabag na ipinadyak ni Megan ang kanyang paa sa lupa. Naghahanap siya ng sakit sa katawan. Ayaw na ba niyang mabuhay para galitin pa ng husto ang suspect na may kutsilyong hawak sa lig niya? Madam Castello. Muling nag-report ang pulis, pero hindi na ito makapaniwala sa mga sandaling ito. Hindi na halos makapagsalita pa ang pulis sa kanyang mga nakita. Matapos ang isang sandali, dahan-dahan itong nag-report ng, tingnan niyo po, Madam Castello, mukhang lumuluhod ang suspect sa harapan ni Daryl. Nagsabi ang lahat ng kani-kanilang mga opinyon. Tanging si Lily lang ang absent-minded sa mga sandaling ito. Iniisip niya kung bakit. Siya lang ang gusto ng Platinum Corporation. Nagustuhan na siya nito nang hindi pa niya nakikita ang mismong presidente ng kumpanya. At sino rin ang nagbigay sa kanya ng orihinal na peres ng Worship of Crystal na iyon? Nagkaroon ng libo-libong tanong si Lily sa kanyang puso na magagawa niya munang isantabi at huwag isipin sa ngayon. Pero napuno naman ang kanyang isipan ng imahe ni Daryl na ipinalit ang kanyang sarili bilang hostage para makalabas sila ni Samantha ng buhay. 3 araw nang hindi nakikita ni Lily si Daryl. At sa 3 araw na ito, hindi man nang umuwi sa bahay nila si Daryl, kumusta na kaya siya? Hindi na napakali pa rito si Lily. Pinilit niya ang kanyang sarili na huwag itong isipin, pero hindi na niya ito maiwasan kaya napuno na ang kanyang isipan ng tungkol kay Daryl. Ano sa tingin mo, Lilybud? Tanong ni Grand Malindon sa mga sandaling iyon. Lilybud? Lilybud? Opo. Sabi ni Lily habang itinitingala ang kanyang ulo at napansin na nakatingin sa kanya ang lahat. Ano ang bumabagabag sa isipan mo ngayon, Lilybud? Tanong ni Grand. Anong problema? Wala naman po, Grandma. Umiti si Lily at iniling ang kanyang ulo habang inaalis sa kanyang isipan si Daryl. Sa Platinum Corporation. Hawak-hawak ni Daryl ang isang folder sa kanyang kamay. Nagawa na niyang makagawa ng analisis sa kasalukuyang status ng Platinum Corporation sa loob ng 3 araw. Pero bago pa siya maging presidente, hinawakan ang kumpanyang ito ng kanyang hipag. Pero hindi naging maganda ang performance nito dahil sa pangit na pamamalakad nito. Sa kumpanya, nasa $100 million lang ang gross profit nito noong nakaraang taon. Masyado nang mababa ang halagang ito para sa isang kumpanya na gaya ng Platinum Corporation. Ang ganitong klase ng mga kumpanya ay dapat na mayroong annual gross profit na hindi bababa sa $2 billion at ito ay kung magiging konserbatibo pa.
Ito sa mga gagawin nitong galaw. Kapapasok pa pang ni Daryl bilang bagong presidente ng kumpanya at kinakailangan na niyang gumawa ng paraan para maresolba ang isyu na ito. Simple lang ang naisip niyang solusyon dito, ang pagpapabango ng pangalan ni Giselle at pag-promote rito. Napakaganda ng itsura ni Giselle at mayroon ding hindi maikukumparang ganda sa hubog ng kanyang katawan, hindi rin naging ganoon kapangit ang ipinakita nitong pagkanta. Kaya kung magagawa nilang i-market ito ng maayos, siguradong mabilis siyang sisikat ng husto. Kahit hindi na nakatira si Daryl sa bahay ng pamilya Lindon, mayroon pa rin siyang nararamdaman kay Lily. Kaya ibinigay niya ang pagpapaganda at pagpopromote kay Giselle sa pamilya nito bilang huling regalo niya sa kanyang asawa. Ayon sa naging research ng mga Lindon, dapat na sumali si Giselle sa Superstar. Isa itong talent show competition na maihahalin tulad natin sa Superboy at Super Girl na talent show series na inere nitong mga nakaraang taon. Naipakita rin sa analysis na nagbibigay ang Platinum Corporation ng suportang pinansyan sa mga programang ito. Nakita ni Daryl sa kanyang investigasyon na ang pinakamalaking sanhi ng mababa nilang kita ay ang malaking investment ng kanilang kumpanya sa Superstar. Nag-invest ang kumpanya ng higit $2 billion dito. Naging popular nga ng husto ang programang ito pero naging mababa pa rin ang financial returns nito. Nang makita niya ang nalalapit na pajire ng Superstar, nagkaroon ng idea si Daryl na kumuha ng isang sponsor. Maraming mga kumpanya ang nangangarap na umisponsor sa mga popular na programang kagaya nito, kaya nagdesisyon si Daryl na pagbigyan ang Audi na maging sponsor ng Superstar. Pumayang ang Audi na mag-sponsor ng $1 billion kapalit ng 0 minutong air time ng kanilang mga advertisement sa bawat episode ng Superstar. Sa totoo lang, nakahanda ang iba pang mga kumpanya na mag-sponsor ng hanggang sa $1.5 billion pero malapit na kaibigan ni Samson ang kasalukuyang presidente ng Audi kaya ibinigay niya ang oportunidad na ito sa Audi bilang suporta kay Samson. Kinuha ni Daryl ang folder at naglakad palabas ng kumpanya. Sumakay siya sa kanyang electric bike papunta sa head branch ng Audi para makipagnegosasyon at gumawa ng isang deal. Pupunta na rin siya sa head branch nito para bumili ng bagong sasakyan. Makikita ang ilang mga mamahaling sasakyan na gaya ng Land Rover at Mercedes-Benz sa entrance ng head branch ng Audi. Sa bagay, mga mayayamang tao lang ang may kakayahang makabili ng Audi. Ipinarada ni Daryl ang kanyang electric bike at mabilis na naglakad papasok. Buwisit, inabot siya ng 1 oras na biyahe papunta rito. Welcome, may maitutulong po ba kami sa inyo? Isang babaeng nakasuot ng professional attire ang nakangiting naglakad palapit kay Daryl sa main hall ng Audi. Maganda ang itsura ng babaeng ito, mayroon siyang taas na umaabot sa 165 sentimetro at kayumangging balat na mukha ring sensitive kung titingnan. Kahit na nakasuot ito ng suit, makikita pa rin ng kahit na sino ang magandang hubog ng katawan nito. Mataas na nga talaga ang kakayahan ng Audi dahil naging ganito kaganda maging ang mga general employees nito. Alaynan, gusto ko sanang bumili ng isang bagong sasakyan. Napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl at sinabi sa babaeng nakita ko sa na mayroon kayong convertible na Audi, pwede ko ba itong makita? Pasensya na po pero naka-lunch break po kami. Pilit na umiti ang babae at sumagot sa tanong ni Daryl. Hindi niya maitago ang pandidiri sa kanyang mata. Gaano nga ba siya kamalas para makaharap ang isang weirdo na kagaya nito? Mahahalata naman na isang mahirap na nakasuot ng mumurahing mga damit ang tao na nakatayo sa kaniyaing harapan pero gusto raw nitong bumili ng isang bagong sasakyan. Ang Audi ba ay isang brand na mabibili maging ng isang talunan na kagaya niya? Lunch break. Bulong ni Daryl habang tumitingin sa kanyang paligid. Parang may mali dahil mayroon ding ilang mga tao na nagtitingin ng mga kotse sa main hall. Nakasuot syempre ang mga customer na ito ng suit at leather shoes. Sapat na ang isang tingin para masabing mayaman ang mga ito. Kung ganoon, bakit niyo inentertain ang mga taong iyon? Tanong ni Daryl. Napabuntong hininga ang babae at mukhang naiinis na ito kay Daryl. Sigurado ang
Babae na ang taong nasa kanyang harapan ay trabahador lang sa isang malapit na factory na ginagamit ang kanyang lunch break para mag-window shopping. Mukhang gusto niya ring kumuha ng mga litrato ng sinasabi niyang sasakyan para ipagyabang sa kanyang mga kasama. Nakakainis talaga ang mga ganitong klase ng tao. Pasensya na sir, naka-lunch break pa po kasi kami. At saka wala po kaming kotse rito na nagkakahalaga ng mas mababa sa $300,000. Kung isasama ang lahat ng mga kinakailangan nitong package fees at iba pa, aabot na po ng $350,000 ang inyong magagastos para makabili ng isa sa mga sasakyan namin. At kahit na maghulungan po kayo, aabot pa rin po sa $100,000 ang magiging down payment ninyo para rito. Out of stock na rin po ang pinakamura naming model. At naka-lunch break pa po kami sir, kaya kung wala na po kayong kailangan, makakaalis na po kayo. Sabi ng babaeng hindi na makapagpigil sa kanyang sarili. Buwisit, nagpapaalis ang lugar na ito ng mga taong hindi nila gustong makita. Magsasalita na sana si Daryl nang makita niya ang pagpasok ng isang lalaki at isang babae. Matapos makita ang babae, agad na nagsara ang mga kamao ni Daryl. Lily. Ilang araw pa lang nawawala si Daryl pero mayroon na siyang ibang lalaki na kasama. Sa kanyang tabi, nakasuot ng isang suit at mga sapatos na gawa sa leather ang may manners na lalaking kasama ni Lily. Nagmukhang hindi komportable ang itsura ni Lily habang pinipilit na ngumiti. Pero tumayo pa rin siya sa tabi ng lalaki na kanyang kasama. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Charles Like, at para kay Samantha, ito na ang pinakagusto niyang maging manugang sa lahat ng mga kasalukuyang nanliligaw sa kanyang anak. Hindi na mabilang sa dami ang mga manliligaw ni Lily, pero si Charles pa rin ang pinakagusto ni Samantha sa mga ito para sa kanyang anak. Hindi lang dahil sa mukha itong matalino, kundi dahil sa pagiging manager ni Charles sa Audi Corporation. Siya ang regional manager ng Audi sa Donghai City, bagay na bagay talaga sila ng anak niyang si Lily, hindi kagaya ni Daryl na mukhang low class sa mata ng lahat. Manager Luke. Sa mga sandaling iyon, mabilis na pumunta ng nakangiti sa manager ang babaeng kausap ni Daryl at buong puso itong binati. Mukhang naiinis na kanina ang mukha ng babae nang makita niya si Daryl, pero ngayon, naging kabaliktaran na nito ang naging itsura ng kanyang mukha. Tumango si Charles at nagtanong, dumating na ba ang presidente ng Platinum Corporation? Mabilis namang sumagot ang babae ng hindi pa po. Kanina pa po ako naghihintay sa mainloob pero kanina pa po walang sasakyan na humihinto sa harap. Hindi na nagtanong pa si Charles, tumingin ito pababa kay Lily at nakangiting. Sinabi na, sa loob na lang tayo ng opisina maghintay. Kasalukuyang distracted ang isip ni Lily sa mga sandaling ito, kaya pabulong na lang siyang sumagot kay Charles. Kahit na gustong-gusto ni Samantha na maging manugang si Charles, hindi pa rin gusto ni Lily na makipag-usap man lang dito. At hindi rin siya nagpunta ng kasama nito sa regional office ng Audi para makipag-date. Nasabi ni Charles na kilala niya ang presidente ng Platinum Corporation. At matagal na ring gusto ni Lily na makaharap ang presidente ng Platinum Corporation dahil nasabi ng presidente nito na tanging si Lily lang ang kakausapin nila na nagmula sa pamilya Lindon. Pero lingid sa kaalaman ni Lily, hindi talaga kilala ni Charles ang presidente ng Platinum Corporation. Nitong nakaraan, nagkaroon ng collaboration ang Audi at Platinum Corporation para maging sponsor ng programang T-Superstar. Si Charles ang ginawang kinatawa ng Audi para sa pagpirma ng kontrata nila ng Platinum Corporation, kaya natural lang na makita ni Charles ang presidente nito. Ipinagyabang din ni Charles kay Lily kung gaano nakalawak ang kanyang mga koneksyon, kaya nagawa niyang isama ito para magyabang at pataasin ang kanyang katayuan sa harap ni Lily. Sa mga sandaling iyon, ngumiti si Daryl at naglakad palapit sa kinatatayuan nila. Charles. Si Manager Like. Sinabihan siya ng Audi Corporation na si Manager Luke ang kanilang kinatawan sa magiging collaboration nila ng Platinum Corporation.
Nang makita ng babaeng receptionist ang paglapit ni Daryl, sumimangot ito at naiinis na Shanbing, "Hoy! Bakit nandito ka pa rin?" Tumitig si Charles kay Daryl at agad na naramdamang gusto lang magpasikat ng talunang ito kaya naisip nitong lumapit sa kanila, kaya wala na siyang naging pakialam sa anumang intensyon nito. Sinabi na lang niya sa babaeng receptionist na, huwag na huwag kang magpapapasok ng mga taong walang importansya sa sandaling dumating ang presidente ng Platinum Corporation, naiintindihan mo? Paano na lang? Kung madumihan ng mga kagaya niyan ang sasakyan ng presidente. Mabilis namang sumagot ang babae ng, Opo, Manager Luque. Paalisin ko na po. Siya ngayon. At pagkatapos ay direktang sinabi ng babae kay Daryl na, umalis ka. Narito ngayon din, mister. Hindi siya pinansin ni Daryl na kasalukuyang itinititig ang kanyang mga mata kay Lily. Daryl? At sa wakas, nakita na rin ni Lily si Daryl. Nanginig ang buo niyang katawan na napuno ng pagkasurpresa, tuwa at kaunting awkwardness. Hindi naintindihan ni Lily kung bakit siya nakaramdam ng pagka-awkward. Dapat niyang matuwa pa siya noong umalis si Daryl ilang araw na ang nakalilipas. Pero nakaramdam siya ng emptiness sa kanyang dibdib sa bawat gabing natutulog siya sa kwarto nilang dalawa ni Daryl. Hindi siya sinagot ni Daryl at sa halip ay nako-confuse pa itong tumingin kay Charles. Naglakad ng 2 hakbang papunta si Lily at nagpaliwanag. Huwag ka sanang mag-isip ng masama rito, Daryl. Ipinakilala lang siya sa akin ni Mom D. Nang marinig ito ni Daryl, agad niyang naintindihan ang rason kung bakit ito magkasama at tumango bago pa man magpatuloy sa pagsasalita si Lily. Naiintindihan ko. Napakadesperada ng biyenan niyang ito. Nagawa na niyang maghanap ng bagong manugang. Kahit na ilang araw pa lang ang nakalilipas mula noong umalis si Daryl sa kanilang bahay, hindi pa nga niya nagagawang masimulan ang pag-aasikaso sa divorce ng kanyang anak na si Lily at ng una nitong asawa na si Daryl. Nagtanong naman ang may maiksing pasensya na si Charles ng sino ito, Lilywood. Isang diyosa si Lily kaya paano niya magagawang makilala ang mukhang magsasaka na ito. Ibinuka ni Lily ang kanyang bibig, pero hindi nito sinagot ang tanong ni Charles. Sandaling ngumiti si Daryl at tumingin kay Charles bago sabihing, ako ang asawa niyang si Daryl Darby. Hindi mo siya dapat tawaging Lilywood. Respeto mo naman siya kahit papaano. Natigilan dito si Charles. Dito na harap-harapang tiningnan ni Charles mula ulo hanggang paa si Daryl at tumatawang sinabi na, ikaw pala ang boytoy niya. Napakatagal ko nang iniisip. Kung sino ka ba talaga at ano ang itsura mo. Haha, sinabi na sa akin ni Tita Samantha ang lahat ng tungkol sa iyo. Nagawa mong magpakasal at maging miyembro ng mga lindon ng 3 taon pero wala kang nayambag na kahit ano sa kanilang pamilya maliban sa pakikikain at pagiging pabigat. Sa kanila, isa ka talagang basura, haha. Agad na dinagdagan ni Charles ang kanyang mga sinasabi, naku curious tuloy ako. Kung nakaramdam ka na rin ba ng hiya sa pakikitirang ginagawa mo sa pamilya? Lindon kaya naisipan mo nang mawala na parang bula? Paano mo nagawang magpakita pa sa harapan ni Lilywood? At ang pinaka-nakakatawang ginawa mo ngayong araw ay ang pagpapakilala sa iyong sarili bilang asawa ni Lilywood. Ganito na ba talaga kakapal ang mukha mo? Deserving ka ba talaga para kilalanin bilang asawa niya? Hahaha. Magsalamin ka kaya sa ihi mo nang makita mo iyong sarili. Nagsalita na tungkol dito si Tita Samantha. Malapit na kanyang mag-divorce ni Lily, hindi ba Lilywood? Nangaasar na tumingin si Charles kay Daryl gamit ang kanyang mukhang may nanlalamig ng ngiti at itsurang puno ng panglalait. Napakagat si Lily sa kanyang mga labi at sinabing, tumigil ka na Charles. Nang marinig ang mga sinabi ni Lily, ngumiti si Charles kay Daryl at sinabing, titigil na ako sa pagsasalita bilang respeto kay Lily. At pagkatapos, tumingin si Charles sa babaeng receptionist at nagtanong, anong ba ang sinabing pakay ng isang ito kanina? Sumagot naman ang mukhang naiinis na babaeng receptionist, nandito raw po siya para bumili ng sasakyan.
Inakala niya kanina na isang trabahador lang si Daryl mula sa isang di kalayuang factory, pero hindi niya inakalala na isa pala itong buwetoy. Hahaha, bibili ka ng sasakyan? Tumawa si Charles at sinabing, bibili ka ng sasakyan sa amin? Hindi mura ang mga sasakyan dito, iho. May pambili ka ba? Habang nagsasalita, isang babae ang naglakad papasok sa showroom. Nasurpresa si Lily nang makita na ang babaeng ito ay walang iba kundi ang best friend niyang si Phoebe. At Lily. Natutuwa namang bumili sa paglalakad si Phoebe. Hindi niya inakalang makikita niya si Lily sa lugar na ito. Tumawa si Lily at sinabing kinagkataong nandito ka rin pala, Phoebe. Anong ginagawa mo rito? Inayos ni Phoebe ang kanyang buhok at sweet na sinabing, maganda-ganda kasi ang naging kita ng aking asawa nitong nakaraan kaya binilhan niya ako ng bagong sasakyan. Nandito ako ngayon para kunin ito. Hotel hospitality ang pinasok na negosyo ng asawa ni Phoebe, kaya normal lang para ritong bilhan ang kanyang asawa ng isang bagong sasakyan. Napansin ni Phoebe si Daryl habang nagsasalita. Nasusurpresa nitong sinabi na, iyan ba ang walang kwenta mong asawa, Lily? Sinama mo siya rito para magtingin ng mga sasakyan ni. Pero bago pa man siya matapos sa pagsasalita, nakita na niya ang hindi maipaliwanag na itsura ng mukha ni Lily. Dito niya na rin nakita ang gwapong si Charles na nakatayo sa likuran ng kanyang kaibigan. Nang maisip ito ni Phoebe, agad siyang tumigil sa pagsasalita. Dito na nagtanong si Phoebe ng key at ikaw naman ay si D. Hindi na hinintay pang magsalita ni Charles si Lily, agad nitong inabot ang kanyang kamay at nakangiting sinabi na, hello, ako nga pala si Charles Luke, ako ang regional manager sa Donghai branch ng Audi Corporation. Ipinakilala ako ni Tita Samantha kay Lilibud. Agad namang naintindihan ni Phoebe ang lahat ng marinig niya ito. Nakipagkamay siya kay Charles at sumagot ng, wow, isa kang regional manager. Kung ganoon, pwede mo ba akong mabigyan ng discount sa sasakyang binili ko ngayon dito? Bilang best friend ni Lily. Walang problema. Tawa ni Charles nang bigla niyang tingnan si Daryl. Nakikita mo ba ito? Parehong nasa panig ko ang pamilya at best friend ni Lily. Kaya ano pang laban mo? Sa akin. Thank you, bayaw. Mumiti ng husto si Phoebe at nagbiro, nga pala, kalian ang kasal ninyo ni Lily. Huwag niyo akong kakalimutang imbitahan ah. Sabik na sabik si Phoebe sa mga sandaling ito dahil hindi niya naisip na makakakuha siya ng mas malaki pang discount nang kunin na niya ang sasakyang binili ng kanyang asawa. Dito na bumagsak ang mukha ni Daryl. Hayop ka. Hindi pa kami divorced ni Lily pero gustong-gusto mo na silang makasal. Napaka-sweet mo talaga bayaw. Pahiyang-pahiya na si Lily nang hilahin niya si Phoebe para sermonan ito. Ni hindi. Pa kami nagsisimulang magdat kaya ano iyang pinagsasabi mo sa amin? Nang maisip niyang nahihiya lang siguro si Lily, sumagot si Phoebe ng oras na lang naman ang hinihintay natin, sooner or later mangyayari rin ang mga sinasabi. Kung ito. Habang nagsasalita, naiinis na tumitig si Phoebe kay Daryl at sinabing, makapal. Talaga ang mukha ng isa rito ah. Nagawa pa rin niyang dumikit sa pamilya Lindon. Hanggang ngayon. Nagawa mo pang sandan si Ate Lily sa date nila ni Ms. Charles. Dito. Umiti si Daryl pero wala na siyang pakialam sa mga pinagsasabi nito kaya hindi na niya ito sinagot pa. Ginamit naman ni Charles ang oportunidad-an ito para lalong ipahiya si Daryl. Nakipag-usap siya kay Phoebe at sinabing, nagkakamali ka riyan. Nagkataon lang. Nagkita kami rito. Sinabi niya nga pala sa receptionist ko na naririto raw siya para bumili ng sasakyan. Bibili siya ng sasakyan? Hahaha, nagpapatawa ba siya? Dito na nagsimulang tumawa ng malakas at parang walang bukas si Phoebe, may pera. Kabang pambili ng sasakyan, Daryl? Nga pala, binibigyan ka pala ni Lily ng $200 na allowance araw-araw. Siguradong malaki-laki na rin ang naipon mo matapos ang 3 taon niyang pagbibigay ay iyo.
Pero mukhang gulong lang ng Audi ang makakayanan mong bilhin sa mahal nito. Haha. Hindi natigil sa katatawa ang mga tao sa loob ng showroom kasama ang mga salesperson at mga receptionist bago magsimulang pagtsismisan at ituro si Daryl. Hindi lang pala siya palamunin ng asawa niya, nagawa pa niyang manghingi ng allowance rito araw-araw. Anong klase ba ng lalaki ito? Naubusan na siguro siya ng hiya sa katawan. Makikitang mas tumindi ang pagtawang ginagawa ni Charles sa kanyang mukha nang marinig niya ang usapan ng mga tao sa paligid. Walang pakialam namang sinabi ni Daryl na, sino ka ba para sabihing wala akong pambili ng sasakyan? Tumawa si Phoebe at sinabing, na, makakabili ka na, sabi mo eh. At pagkatapos ay nagpunta naman siya sa tabi ni Lily at sinabing, sabihin mo nga sa akin, Ate Lil. Sinundan ka ba ng walang kwentang ito dahil nabalitaan na niya ang tungkol sa pagpapakilala ni Tita Samantha sa bago mong boyfriend para manghingi ng danyo sa magiging hiwalayan ninyong dalawa? Binigyan mo ba siya ng perang pambili ng sasakyan? Muntik nang matawa sa kanyang narinig si Daryl. Nanghihingi ako ng danyo sa kanya. Ikaw lang ang nakapag-isip ng ganyang bagay. Hindi na nakapagpigil pa si Lily, hinila niya ng bahagya ang kamay ni Phoebe at sinabing, huwag kang ang magsalita ng ganyan. Hindi siya nanghihingi ng pera sa akin. Agad na nagsalita si Phoebe pagkatapos ni Lily, bakit hindi ba ako pwedeng magsalita? Kahit na hindi pa siya nanghingi ng pera sa iyo, para sa akin. Napaka-unfair pa rin ito sa iyo. Habang may mukha na para bang nasa siya ang nasa tama, tumingin si Phoebe pababa kay Daryl at sinabing, Hoy, pinagbigyan ka na naming Darby. Pero bago pa nito, sinayang mo na ang 3 mahahalagang taon sa buhay ni Lily at ngayon nagawa mo paring maghabol sa kanya imbes na umalis? Lalaki ka ba talaga o ano? Hindi ito pinansin ni Daryl, umiti lang siya at tumingin kay Charles. Gusto ko sanang bilhin ang pinakamahal na sasakyan sa lugar na ito. Pero hindi pala. Nangunguna ang Audi pagdating sa mga mamahaling sasakyan, kaya tamang-tama lang ito para sa isang low-profile na taong kagaya ko. Pero wala palang kwenta ang serbisyo ninyo rito. Nadismaya na ako kaya napagdesisyonan ko nang huwag nang bumili ng sasakyan sa lugar na ito. Haha, wala ka talagang katulad, Daryl. Tumawa ng husto si Charles na para bang narinig na niya ang pinaka-nakakatawang joke sa buong buhay niya. Itinuro niya si Daryl at sinabing, wala ka raw kwenta sa kahit anong bagay sabi sa akin ni Tita Samantha. Pero mukhang na-underestimate ka nga niya, napakagaling mo pa lang magyabang. Dito na siya sinimulang asarin ni Charles habang nagsasalita, sa totoo lang pare. Hindi ko na ipapahiya si Lily sa lugar na ito at kanina pa ako umalis, kung ako lang sa iyo. Tumawa rito si Phoebe na puno ng pandidiri sa kanyang mukha. At pagkatapos, tumingin si Charles sa kanyang orasan at sinabing, wala akong oras sa kalokohang ito. Kaya umalis ka na ngayon din. Marami pa kaming kailangang pag-usapan ni Lilibud. Nanlalamig na umiti si Daryl kay Charles at sinabing, hindi mo ako kailangang paalisin. Aalis naman ako. Pero iniisip ko lang din na baka pagsisihan mo ang gagawin kong ito. Nasa loob ng hawak na briefcase ni Daryl ang kontrata sa pagitan ng Platinum Corporation at Audi Corporation. Walang kaalam-alam si Charles sa kung sino ang taong kausap niya. Pagsisisihan ko kamo. Dito na nawala ang ngiti sa mukha ni Charles. May problema ka na nga talaga sa pag-iisip. Pero kung magsisi nga ako rito, tatawagin ka ng buong pamilya ko kasama ng aking mga magulang at kapatid na father, okay? Kaya umalis na. Umalis ka na ngayon din. Sabi mo eh. Ngiti ni Darly bago tumalikod at mabilis na naglakad papunta sa exit ng gusali. Nagsalitang muli si Charles para magpa-impress kay Lily. Malapit nang dumating ang presidente ng Platinum Corporation, Lilibud. Sa opisina ko na tayo maghintay. Ngiti ni Charles habang pinapanood ang pagalis ni Daryl. Hindi na makapaghintay si Phoebe na napatanog ng grabe ang presidente ng
Platinum Corporation. Ito ba ang Platinum Corporation na humahawak sa naglalakihang mga bituin sa entertainment industry? Matapos makita ang pagtango ni Charles, agad na nagdagdag si Phoebe sa kanyang mga sasabihin, tama na nga talaga para ayo ang taong nakilala mo sa pagkakataong ito at Lily. Tingnan mo kung gaano nakalawak ang mga koneksyon ni Charles. Nagawa niyang makilala maging ang presidente ng Platinum Corporation. Umiti si Lily pero hindi ito nagsalita. Nakatuon ang kanyang isip kay Daryl sa mga sandaling ito. Nakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang dibdib si Charles matapos makita ang reaksyon ni Phoebe sa kanya at nakaramdam ng napakatinding tuwa. Sigurado rin siya sa kanyang sarili na magagawa niyang ma-impress si Lily sa sandaling tulungan niya. Itong mapaali si Daryl. Pero dito siya nagkakamali. Biglang nagsalita ang hindi nakukomportableng si Lily. Pasensya na pero naalala. Kung may kailangan pa pala akong gawin, hindi ko na kayo masasamahan sa pakikipagkita sa presidente ng Platinum Corporation. Babawi na lang ako sa susunod. Hindi na niya hinintay makasagot sina Charles at Phoebe at agad na umalis sa showroom. Lilybud. Natigilan dito si Charles habang direktang tinitinganan ang walang pag-aalinlangang pagalis ni Lily. Sa labas ng OD4 Centre. Sandali lang, Daryl. Narinig ni Daryl ang pagtawag sa kanya ni Lily matapos niyang lumabas ng showroom. Tumigil sa paglalakad si Daryl, tumalikod siya at parang walang pakialam na. Tumingin kay Lily, hindi ba't may kailangan pa kayong gawin ng manager Luke na? Iyon. Bakit mo ako hinabol? Kahit na alam niyang nakipagkita lang si Lily kay Charles dahil sa pamempressure na ginawa ni Samantha, hindi pa rin ito naging maganda sa kanyang pakiramdam. Kinagat ni Lily ang kanyang mga labi at sinabing hindi ito tulad ng iniisip mo. At matapos ang kaunting pag-aalinlangan sinabi niya na, hindi ko naman talaga gustong makipagkita sa Charles na ito. Pero sinabi niya kasi sa akin na ipapakilala niya raw ako sa presidente ng Platinum Corporation kaya nagawa kong sumama sa kanya. Nakahinga na rin ng maluwag si Daryl matapos marinig ang mga sinabing ito ni Lily. Naku-curious at nag-aalala namang nagtanong si Lily kay Daryl na saan ka nga pala. Nagpunta nitong mga nakaraang araw. Nag-isip si Daryl at casual na sumagot ng dyan lang sa tabi-tabi. Nakahanap na rin kasi ako ng trabaho na may kasamang pagkain at tirahan. Nakaramdam si Lily ng kaunting kabog sa kanyang dibdib at agad na nagtanong ng anong klaseng trabaho iyon? Kasabay nito ang tila ba pagkabunot ng malaking tinik sa kanyang likuran. 3 taon na rin ang nakalilipas pero ngayon lang siya naging motivated na magkaroon ng progreso sa kanyang buhay. Kalmadong humiti si Daryl at sinabing, patulong-tulong lang ako sa pinagtatrabahuan ko, madalas akong binibigyan ng trabaho na tungkol sa promotion ng aking pinagtatrabahuan at paminsan-minsan naman ay nagagawa ko ring tumulong sa procurement. Tinutulungan ko ngayon ang aking boss na maghanap ng magandang sasakyan para sa kanya. Alam ni Daryl na magtatanong pa ng husto si Lily tungkol sa plano niyang pagbili ng bagong sasakyan pero agad nang nagpaliwanag si Daryl na huwag na itong usisain. Pani Lily. Nagtatakang tumango si Lily at naku-curious na nagtanong ng anong klase ng kumpanya ang pinagtatrabahuan mo. Casual namang sumagot si Daryl ng maliit na kumpanya lang ito. Sa totoo lang, gustong-gusto nang sabihin ni Daryl kay Lily ang katotohanan na siya ang presidente ng Platinum Corporation. Pero matapos itong pag-isipan ng maigi, napagpasyahan niya na hindi pa ito ang tamang panahon kaya ipinagpatuloy ni Daryl ang pagtatago nito kay Lily. Nang makitang ayaw na ni Daryl pag-usapan ang tungkol dito, tumigil na rin si Lily. Sa kanyang pagtatanong, naging komplikado ang kanyang emosyon habang napapakagat sa kanyang labi at sinasabing, ayaw mo pa rin bang umuwi, Daryl? Hindi na alam ni Lily kung ano pa ang dapat niyang isipin. Dahil inis na inis siya rito noong magkasama pa sila, pero namimiss niya naman ito nang umalis na ito sa kanilang tahanan. Huminga ng malalim si Daryl at sinabing, bigyan mo pa ako ng ilang araw.
Hahanapin kita pag natapos ko na ang mga bagay na kinakailangan kong gawin. Kung ganoon, sige. Tango ni Lily habang nag-iisip ng ibang bagay habang tinititigan ng husto si Daryl at bago magtanong ng, bakit mo nga pala naisipang ipalit ang sarili mo bilang hostage noong isang araw? Nakangiti namang sumagot si Daryl ng, dahil asawa kita. Nang marinig ang mga sinabing ito ni Daryl, agad na nanginig ang buong katawan ni Lily. Naantig ang kanyang puso sa mga salitang ito at nakaramdam ng kaunting hiya sa kanyang sarili. Dito na naging awkward ang hangin sa kanilang paligid. Sa mga sandaling ito, biglang nagring ang cellphone ni Lily. Matapos makita na galing sa kanyang opisina ang tawag, agad itong sinagot ni Lily. At pagkatapos, tumingin naman siya kay Daryl at sinabing, kailangan ko nang umalis, mag-iingat ka ha. Matapos niyang sabihin ito, sumakay si Lily sa kanyang sasakyan ng may kaunting kalungkutan sa kanyang mga mata. Samantala, sa loob ng Audi 4 Centre, pinigilan ni Charles ang sakit na kanyang nararamdaman. Matapos bigyan si Phoebe ng ilang discount, siyanbihan niya ang isa sa kanyang mga receptionist na samahan si Phoebe na magtingin ng mga sasakyan. At pagkatapos, tinipo ni Charles ang ilan sa kanyang mga front desk personnel na tumayo ng maayos at gumawa ng 2 rows ng linya sa labas ng showroom habang hinihintay ang pagdating ng presidente ng Platinum Corporation. Pero 10 minuto na ang nakalilipas, wala pa rin kahit na sinong nagpapakita sa kanila. Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Nagreklamo si Charles dahil sa natural na iksi ng kanyang pasensya at bumalik sa kanyang opisina para tawagan ang sekretary ng presidente ng Platinum Corporation na si Pearl Hahn. Magalang namang nagsalita si Charles nang sagutin ng kabilang linya ang tawag. Hello Secretary Hahn? Kumusta na? Ako nga pala ang representative ng Audi na si Charles Luke. Sinabi mo sa akin kaninang umaga na pupunta ngayong araw si A. President, hindi ba? Pero naging kalmado ang reaksyon dito ni Pearl nang sabihin niyang, opo, kaalis. Alis niya lang po riyan. Natigilan dito si Charles at agad na sinabing talaga, nang galing na siya rito. Bakit hindi ko siya nakita? At agad na nagtanong ng, maaari ko bang malaman kung ano ang suot ng inyong presidente? At anong sasakyan ang kanyang minamaneho? Nag-isip sandal si Pearl at sumagot ng, hindi po siya nakasuit. Mukhang ginamit niya rin po ang kanyang electric bike nang umalis siya rito. Isang electric bike. Biglang napaatras si Charles matapos itong marinig. Maririnig din sa mga sandaling iyon ang boses ni Pearl na nagsasabing, gusto kasi ni Vice President na magmukhang low profile. Nakaramdam ng kaunting pagkahilo si Charles nang marinig niya ito. Dito na siya. Sumagot ng okay lang. Naiintindihan ko na ngayon. Tumakbo si Charles palabas ng kanyang opisina pagkababa niya sa tawag. Nakasakay sa isang electric bike at wala ring suot na suit. Ang walang kwentang lalaki na kagagaling-galing lang dito ay si Daryl Darby. At Darby din ang apelyido ng bagong presidente ng Platinum Corporation. Buwisit. Hindi naman siguro siya ang taong tinutukoy ni Ms. Pearl, hindi ba? Nagpapanik na sumigaw si Charles sa kanyang mga receptionist na nasa lobby ng showroom. Tawagin ninyo iyong lalaki na kagagaling-galing lang dito, gawin ninyo ang lahat para mahabol siya. Nalito sa mga sinabing ito ni Charles ang babaeng receptionist na nagpaalis kay Daryl kanina. Inakala niyang mali ang kanyang mga narinig kaya napatanong siya. Nang iyong boytoy ba ang inyong tinutukoy, Manager Luke? Tumitig dito si Charles na agad na nermon sa kanya, anong boytoy? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan, ibalik mo siya sa harapan ko ngayon din. Dagdag ni Charles, umalis ka na kung hindi mo siya mapapabalik dito. Hindi na nagtanong pang muli si Juliana. Mabilis nitong sinamahan ang iba pa niyang mga kasama sa pagtakbo palabas ng showroom. Napuno ng pagtataka ang kanyang isipan. Dahil mukhang mahirap ang lalaking nanggaling sa showroom kanina pero bakit ito? Pinapabalik ng kanyang boss. Ilang minuto pa ang nakalilipas, nakita ni Juliana si Daryl na nasa isang tindahan ng merienda sa tabi.
Basang-basa sa kanyang pawis si Juliana nang magpakita ito sa harapan ni Daryl. Nagtataka nitong sinabi na, Mister, gusto ka raw pong imbitahin pabalik sa sentre ng aming manager. Hindi niya naiintindihan kung bakit gustong-gusto ng desperado nilang manager na pabalikin ang taong ito. Kasalukuyang kumakain si Daryl ng meatball nang walang pakialam niyang sinabi na, gustong-gusto niyo akong paalisin doon kanina, hindi ba? Tapos pababalikin niyo naman ako roon. Sino ba ako sa tingin ninyo? Ninerbiyos dito ng husto ang naiiyak ng si Juliana. Nagkamali po ako, mister. Hindi po naging maganda ang ipinakita kong asal sa inyo kanina. Sigurado pong mawawalan ako ng trabaho sa sandaling hindi ko po kayo mapabalik doon. Napakagat na lang ng husto si Juliana sa kanyang mga labi. Minamaliit niya. Kani-kanina lang si Daryl pero siya na ang nagmamakaawa sa harapan nito ngayon. Dahil mangyak-ngiyak na ang itsura nito, sinagot siya ni Daryl ng, sige. Ilang sandali pa ang nakalilipas, pagbalik nila sa Audi 4 Centre, magalang na. Dinala ni Juliana si Daryl sa opisina ng kanilang manager. Buong ngiti namang naglakad si Charles palapit kay Daryl nang makita niya ito. Miss Darby. Eleganting umupo si Daryl sa sofa. Tumitig siya kay Charles at sinabing, mabilis. Talaga magbago ang mga tao, hindi ba? Naranasan ko na rin ito ngayong araw. Napakabilis ding magbago ng mga bastos na katulad mo. Kaya bakit mo ba ako pinababalik pa rito? Pinabalik mo ba ako para ipahiya ulit sa harapan ng lahat? Dito na nagbago ng bahagya ang itsura ni Charles habang pinipigilan ang kanyang galit at nag-iingat na sumagot ng tungkol nga pala rito. Miss Darby, naririto ka ba? Para makipag-usap tungkol sa magiging collaboration ng ating mga kumpanya? Hindi ito agad na sinagot ni Daryl. Tahimik niyang kinuha ang mga dokumento sa kanyang briefcase at itinapon ang mga ito sa coffee table na nasa kanyang harapan. Kinuha ni Charles ang dokumento at agad itong binasa. Ditoan siya natigilan. Nagkaroon siya ng malaking ngiti sa kanyang mukhang puno ng sincerity at pagpapasensya nang sabihin niyang, President Darby, bago ito, gusto ko muna. Sanang hindi na pinatapos ni Daryl sa pagsasalita si Charles, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo. Pero ano nga ba ang mga sinabi mo noong pinaalis mo ako kanina? Sinabi mong umalis na ako pero sa sandaling pagsisihan mo ito, tatawagin mo ako kasama ng buong mong pamilya ng T. Dito na naging purple ang mukha ni Charles habang pinipilit na ngumiti habang sinasabi na, hindi ko po kayo nakilala kanina, President Darby. Nang makita ang hidni pagsagot ni Daryl, nilunok na ni Charles ang kanyang pride. Nagbo at bumati ng T-Father. Kahit na nakalagay sa kasunduan na mag-i-sponsor ang Audi ng $100 million sa isang programa ng Platinum Corporation, mas malaki naman ang benepisyong makukuha ng Audi rito. Alam ng kahit na sino na sikat ang programang superstar sa buong bansa. Kaya napilitan si Charles na tanggapin ang kaniyaing pagkatalo kahit nagaano pa siya katigas dahil kung hindi ay maaaring masira ang collaboration ng kanilang kumpanya ng dahil sa kanya at sigurado ring hindi na siya magtatagal bilang regional manager sa sandaling mangyari ito. Natuwa na rito si Daryl, tumango siya at sinabing iyan, naging sincere ka na rin. Sa wakas, sa mga sandaling iyon, nakabili na si Phoebe ng sasakyan, kaya tuwang-tuwa itong naglakad para magpaalam kay Charles. Pero bago pa man siya makapasok, kanina niya ang mga nangyari sa salaming bintana ng opisina na gumulat sa kanya ng husto. Malabo na ba ang kanyang paningin? Hindi ba ang walang kwentang si Daryl ang lalaking nakaupo sa sofa ng opisina ni Charles? Habang humihingi ng tawad si Charles sa kanya. At higit sa lahat, hindi ba siya nagkamali nang narinig ng tawagin ni Charles si Daryl na T-Father? Hindi ba siya nabingi sa mga sandaling ito? Nahiya ng husto si Charles nang mapansin niya ang nakatayong si Phoebe sa pintuan. Namula ang buo niyang mukha at naisipa na magpalamon na lang sa lupa. Excuse me lang sandali. Sandali lang. Ikinaway ni Daryl ang kanyang kamay at sinabing gusto ko sanang mapanatili ang pagiging low profile ko.
Ayokong malaman ng maraming tao ang tunay kong posisyon. Kaya alam mo na siguro ang mga dapat mong sabihin sa kanya. Opo, naiintindihan ko po. Hindi mangmang si Charles kaya nalaman niya agad ang ibig sabihin ni Daryl. Kumabog maging ang kanyang ulo nang dahil dito. Nang makalabas siya sa kanyang opisina, agad na ipinakita ni Charles ang kanyang pagkatao bilang isang regional manager. Ngumiti ito kay Phoebe at nagtanong ng, "Tapos ka nang mamili?" "Maraming salamat." Ngiti ni Phoebe habang nakatingin kay Daryl na nasa loob ng opisina at kasyual na nagtanong ng Key ano ang nangyari. "Humihingi ka ba ng tawad sa kanya? Bakit siya bumalik dito? Naririto ba talaga siya para bumili ng sasakyan? O tungkol naman dito, nagkaroon ng malaking dilema sa kanyang isipan si Charles kaya casual siyang sumagot kay Phoebe matapos itong pag-isipan paano niya magagawang makabili ng sasakyan. Sinabi niyang may nawala raw siyang gamit ng mapadaan siya sa sentre kanina kaya bumalik siya para hanapin ito. Nagpapaliwanag naman ako sa harapan niya at hindi humihingi ng tawad. Kaya pala. Dito na nagtanong pa si Phoebe ng hindi makakawala ng mamahaling bagay ang isang walang kwentang kagaya niya. Mukhang nandito siya para lokohin ka. Habang nagsasalita, nilabas ni Phoebe ang kanyang cellphone at nag-type ng, "Masyado kang mabait. Dapat na ba akong tumawag ng mga pulis?"